Sa totoo kasi, ayoko na kasi talaga mag-usapan eh. Oo, kasi parang nangyayari kasi, gaya nga nasabi ko sa kanina, nasa healing part na ako. Sa sobrang lahat ng dinaanan ko, negative, parang negative siya. Pero syempre, lahat ng wisdom na alam mo is galing sa pain. Kaya nga marami akong kumbaga alam eh. Kasi sobrang dami ng sakit na pinagdaanan ko eh. Parang si Tarzan niya eh, binato sa gubat, naging unggoy eh. Unggoy mga kasama niya eh. So magiging unggoy din siya kahit ayaw niya. Kahit may mga sakit or mga pain na akong naano sa kanila, thankful pa din ako. Yo! How are you guys? This is Quarog Tattoos and welcome sa another Quarog Talks. Ngayon, meron tayong hustler dito sa Dubai. Papakilala ko sa inyo. Si Tony Brasi. Hello guys. Guys, madami tayong matututunan dito. Isang solid na gem dito sa usapan. Madami tayong matututunan dito. Lalo na sa mga OFW. Makinig. Let's go. Okay, let's go. Tony Brasi. Totoong pangalan mo yun, bro? Hindi. Hindi. Screen name lang yun, Ton. Sana ako kasi, para sa akin paniniwala ko kasi, kung ano yung pangalan mo, pet name mo lang yun. Kasi hindi ikaw namili nun eh. Parents mo namili nun eh. So para sa akin, kaya binuo ko yung pangalan na yun is ako yung namili nun. Which is yun ako. Yung Tony kasi is Lawrence Anthony ako eh. Anthony. So Tony, sa Anthony. Tapos yung Bratzy is galing siya sa fictional character siya na galing siya sa The Godfather na si Luca Bratzy. Okay. Si Luca Bratzy, yung malaki doon. Yung gangster. Oo, yung gangster. Kasi siya yung talagang totoong gangster sa movie na yun. Taga saan ka sa Pinas? Cavite talaga ako. Kumbaga, doon talaga ako tumubo eh. Doon ko natutunan. Born and raised talaga dati. Pero sa Bicol talaga kami. Bicolahan na talaga kami. Yung parents mo, yung, Bicol din? Parents ko. So, bali, kasi adopted kasi ako tuloy. Oo, adopted ako. So, bali, yung naka-adapt sa akin is, kumbaga may kaya sila. Pero yung naka-adapt sa akin is talagang tito ko yun. So, sa totoo kasi, ayoko na kasi talagang kamag-anak. Oo, kasi parang, nangyayari kasi, gaya nga nasabi ko sa kanina, nasa healing part na ako eh. Pero okay lang ko siguro naman share mo. Okay lang naman. So, kasi kung pag-uusapan siya, negative talaga siya eh. Kumbaga, sa sobrang lahat ng dinaanan ko, negative. Parang negative siya. Pero syempre, lahat ng wisdom na alam mo is galing sa pain. Kaya nga marami akong kumbaga alam eh. Kasi sobrang dami ng sakit na pinagdaanan ko eh. Parang yun yung pinaka Tangay na. Solid yan. Pero, teka, kailan mo nalaman? Bata pa lang ako tol. 8 years old pa lang sinabi na sa akin. Kumbaga aware na ako. Pero nung yung sa mentalin, kasi may isip pa na nun, 8 years old, siyempre, anong pakiramdam mo? Ang kagandahan kasi sa akin as bata, lagi kong inaako yung ako may kasalanan. Parang kasi mas masarap siyang tanggapin eh. Okay. Lahat mula noon yun na yung na-practice ko na ako laging may kasalanan. Kumbaga, syempre, sa as bata, parang mali yun. Hindi ba parang source ng yung maawa ka sa sarili mo? Hindi ko, ayoko kasing sabihin kasi parang ang nangyayari kasi parang sobrang advance ko naman, di ba? Parang, pero yun talaga eh. Bata pa lang ako, lagi kong iniisip na ako may kasalanan. Laging ganun, para mas madali siyang tanggapin. Kasi pag sinisisi ko yung iba, kasi naranasan ko yun eh. Sinisisi ko, hindi kasi inampunin na ako eh. Parang buong araw ko, wasak na. Matagal mag-heal. Oo, parang wasak na yung buong araw ko. Parang, ampun na ako. Parang lalabas ako. Parang, wasak na yung buong araw mo. Pero kung tatanggapin mo siya na, kasi may kasalanan eh. Madali na siya tanggapin kasi wala ka ng ibang sisihin eh. Parang tanggap mo na, yun na yung nangyari. Wala na. Kaso lang, syempre, question mark pa rin yun. As bata, yes. Pero ang kagandahan pa rin kasi hindi mo talaga alam kung ano yung rason. At imposible mo lang galit, mayroon pa rin, di ba? Hindi, ang nangyari kasi sa akin, hindi ako magagalit din ng tao tol eh. Okay, so hindi ka nagalit doon sa totoong parents. Kasi yung sinasabi ko sa iyo eh, tinanggap mo ang kasalanan ko eh. So pag tinanggap mo kasi na kasalanan mo, lahat ng bagay tol, wala kang ikakagalit eh. Paano parang kasalanan mo kasi ganito ka? Oo, ganun. Parang hindi kasalanan ko yun. Ganun lang. Yun lang. So parang hindi mo masyadong dinibdib. Hindi ko siya dinibdib eh. Ganun din ako, mabilis ako mag-move on. Okay. Pero nung elementary days mo, so nandun pa ako nun. 8 years old, madami ka ng tropa nun. Ang kagandahan nung umampon sa akin tol, big time talaga sila. Tol, mga classmate ko, mga artista.
Anak ko, artista, mayaman talaga. Okay na, hindi naman ganun kayaman. Kumbaga, okay yung buhay namin. No? Above, Kasi nasa ano sila eh, mostly talaga, kaya nga nagpunta ako ng Japan, is isa sa ano ko yun, dahil nasa Japan sila lahat. May mga business sila sa Japan, may mga bus pa nga kami dati na tumatawid ng from Luzon, katawid ng Visayas eh. May business talaga sila. So, which is okay talaga yung buhay namin. Kumbaga, lahat ng gusto mo, binibigay. Lahat, tol. Okay yung buhay ko dati. Mag-aalmusal nga ako, Starbucks, hindi ko pa alam nun yun eh. Hindi ko pa alam yung Starbucks ha. Hindi ko pa alam yun nun. Alam mo nung na-meet kita, akala ko kasi kung magkwento ka noon. Kasi guys, tropa na kami nito. Nakasama ko siya ng solid sa basketball. Basketball. Kasi lagi kwentuhan. Hindi mo kasi ako mapapasama sa mga ano eh. Akala ko kasi dati, para kasi sa tono ng pagkakakwento mo dati, basagulero ka, ganun. Akala ko parang galing ka sa shit talaga. Oo. Dito. Ang nangyari lang sa akin talaga nun, nung nagbinata na ako, nung nag-14 na ako, yan, dyan na ako. Nasa kalsada na ako nun. So, which is napaalis na ako nun sa bahay. Doon sa elementary days mo, ano yung mga pinaka-solid na libangan or may ginagawa ka bang madami, sobrang ano kasi. Doon sa lugar kasi namin, ano siya, may tinatawag siya na taas tsaka sa baba. Yung taas tsaka baba, hindi magtropa yun. Pero ako lang nakakatawid doon sa dalawang magtropa na. Talagang... So bali ako kasi, tropa ako ng lahat. So kilala ako nung mga nakakilala. Tropa ako ng lahat. Mabilis ako maging kaibigan. Kumbaga parang gano'n. Tsaka hindi ako hindi ako mahirap i-absorb eh. Yung parang madali akong maging kaibigan. So lahat ng trip, basically, basketball, Dota. Okay. So, ang dami kong naging kaibigan. Sobrang dami kong naging. Tapos yung ang kagandahan doon sa lugar namin is puro hustler. Si Kong TV nga, halos tabi lang namin eh. Tapos yung mga kababata ko ngayon, shoutout, nakakasama nila si Kong TV. So, bali, dito yung lugar nila Kong TV, dito kami. Alam mo ba Ilocano si Kong TV? Hindi. Kasi yung mga kababata ko. Ilocano ata yung nanay? Okay. Sila yung mga kababata ko nakasama nila. As in sa amin, pag buraot ka, tabla ka talaga. Yung wala kang galaw, tabla ka talaga. So yun yung ano sa akin. Pag tamad ka, gano'n. Pag tamad ka. Yun ang parang tumatak sa akin na talagang dapat, at least, marunong ka humasel. Hindi mo siyang papangarapin na shit kailangan mo maging hustler eh. Parang kusa siya eh. Sa akin kasi ang hustler, tol, nasa DNA siya eh. Hindi mo siya maituturo eh. Totoo kasi tol, meron ka mga kaibigan eh, tinuturuan mo kung paano kumita ng pera, parang wala lang sa kanila, di ba? Hindi pumapasok sa... Kasi wala sa DNA nila yun eh. Hindi sila para dun eh. Ano yung pinaka-solid na experience mo nung elementary days? Okay. Na tumatak sa utak mo? Na maging hustler talaga tayo? So ngayon, nung bata ako, ang unang hustle na ginawa ko, first hustle na ginawa ko is nagbebenta ng text. Yun yung masabi kong unang hustle. Na mga maliliit. Kasi siya, mahilig kasi tambay ako, nagte-text ako. So mahilig ka rin sa sugal? Dati, nagsusugal ako. Una, iniisip ko malas ako sa sugal, hindi ako nananalo. Hanggang sa naisip ko na pag nagsugal ka, 90% talo ka na agad. Hindi ba may mga input din yung nag-adapt sa'yo? May input din? Meron, which is tama ka doon. Naniniwala ako doon. Tama ka. Kasi parang yung analogy ko na si Tarzan niya binato sa gubat, naging unggoy eh. No choice siya eh, kasi unggoy mga kasama niya eh. So magiging unggoy din siya kahit ayaw niya. Gets mo? Tama. So, syempre, namimik ko din yung galawan nila kasi syempre hindi mo naman minsan hindi mo mapapansin kasi yun eh. Tama. Tapos, subconsciously talaga. Religious pa rin yung family na religious. Kasi iglesia kami. Iglesia talaga kami. So, every week, twice kami napunta sa kapilya. Samba-samba talaga. Masamba talaga kami. Kaya medyo din ako sa Bible eh. Kasi talagang makikinig ka doon ng 1 oras, tol. Talagang papahinga mo yung... Guys, don't judge ha. Religious tong tao. Bro, pero may tattoo sa ulo. Tsaka Mama Mary. Saan ka nag-high school? High school, ang dami kong pinag-high schoolan. Which is yung ngayon sabi ko talagang... Hindi ka nag-aaral. Kupal din na bata ako eh. Ang dami kong pinuntahan, tol. Napunta ako sa Cavite, sa Manila. Bakit? Pasaway ako na bata eh. Parang pasaway in a way. Kasi lagi kong hinahanap kung saan ako parang... Kasi hindi naman ako nag-ios, hindi ako umiinom eh. Hindi ako yung tumatambay na... So, nung high school, hindi ka napasama sa mga... Yung bisyo? Wala. Bisyo? Hindi. Ang pinaka nakasama ko, puro gamer.
Gamer at the same time yung kumikita ako ng pera. Talagang tumatambay ako kung saan ako kikita ng pera. Ang malas ko lang, hindi ako nakakita ng tropa na kaparehas ko ng hilig na gustong pumera. Okay. So wala akong makuha eh. Wala akong makuha ng same ng ano ko eh. Na, wisdom. Para wala kang wisdom na Oo. ma-adapt sa ibang tao. Oo, tapos wala pa ako naging mentor. Isa pa yun. Kumbaga kung may naging mentor, siguro ko in the young age, solid sana. Kasi ang nangyari sa akin parang, kasi pag pumata ka ng mga 13, 14, 15, parang para sa akin, identity crisis yun. Parang, hinahanap mo yung sarili mo. Sino ka ba talaga? Andun na yun sa 15, 14, mag-iisip ka na, ano ba ako? Rockista ba ako? Hip-hop ba ako? Di ba? Doon yun eh. Doon siya mabibuild eh. So, nandun ako nung time na yun. So, parang, ano ba ako? Gamer ba ako? Basketball ba gusto ko? So, naghahanap ako. Pero, laging gusto ko talaga pera. Nasa pera talaga ako. Kasi ang kagandahan, yung nag-adapt sa akin, is talagang hustler sila lahat tol. Walang 9 to 5 dun. May isa lang 9 to 5 sa amin. Walang nagna 9 to 5 sa amin. Hustler lahat. Yung pamilya namin ha. Parang business. Ganyan. May business sila or may... Basta hustler sila. Okay. Pero may business sila sa Japan. Okay. Alam mo na yung galawan nun dati. Pero kumbaga, thankful pa rin talaga ako sa nila kasi kinuha nila ako sa... Oo naman. Sobrang hindi ko rin maano na kahit may mga sakit or mga pain na sa kanila, thankful pa din ako. Kasi kahit ano pa yan, kumbaga, pasok pa rin sa journey ko yun eh. Kung wala yung peace na yun, wala ako dito eh. Hindi mo kausap mo yun. Ano yung pain na yun? Marami tuli. Kasi yung pinaka-solid doon. Yung hindi sila nagtiwala sa akin. Yun na yung pinaka-masasabi kong buod nung lahat. Paano? Hindi, ang hirap kasi i-explain eh. Kasi parang buo na yun eh. In general. In general na siya. Kasi hindi ko na siya para ikwento. Ito nung high school ka nun. Pieces eh. High school na kasi ako binaalis sa bahay. So doon na ako para... Alis ka kasi pasaway. Pasaway ako. Which is aminado naman ako doon. Pasaway talaga ako. So pasaway ako. Kung saan ako napunta. Unang school ko is PCU. First year high school ako. PCU. Yung sa Manila, sa Taft. Yun yung unang school ko. And then, bumagsak ako. Nag-cutting na ako ng sobra nun. Hindi na ako Ano ginagawa pag nagka-cutting ka? Computer lang. Nakikipagpustahan ako. Pustahan. Yun doon ko nga na-gets na talo ka lagi sa sugal eh. Kasi nga nakikipagpustahan kami, Counter-Strike. Ganyan din kami dati. Pero hindi ako na-addict sa computer talaga eh. Computer talaga ako. Ang dami kong mga nakasama. Yung iba nga, nag-pro na mga gamer pa eh. Yung iba mga nakasama. Sobrang dami kong nakasama. Yung ibang, yung sinend ko sa ng picture, may mga rapper din doon. May mga, yung isang sinend ko sa mga nakasama ko naman doon, puro breakdancer. Na nakapasok sila doon kay Labais. Ganda na yung dati, yung ano nila. Nag-second kata sila doon, parang dance competition. So, maganda din yung lugar ko. Sobrang ganda nung lugar ko. Hindi ka na sama doon, hindi ka naging dancer, ganun, o rapper? Hindi ko siya parang, yun yung sasabi ko, hindi ko siya nakikita talagang, parang kumbaga gusto ko lang pumera eh. Gusto ko lang pumera. Yun talaga yung pinaka, doon na ako bumagsak sa pera. Yung ayoko na rin ng computer. Basta gusto ko lang pumera. Parang pag nakakakuha ako ng pera, parang basta sumasaya ako. Sobrang saya. Kasi dati, nung buhay ko noon, nasalsan So madami rin nagsasabi sa'yo na mukha kang pera. Hindi naman. Kasi nga, basically, yung lugar nga namin, sinabi ko sa'yo, is puro hustler. So, kumbaga, basic na yun. Hindi mo na para ipagyabang. Kasi ka na talaga. Kumbaga, tsaka yun yung galaw sa amin eh. Parang pagyayabang mo, pare-pares natin ginagawa yan. Parang gano'n. So, sa akin, nung iniisip ko nung bata ako, ang pera kasi ang sagot sa lahat eh. Parang yun, para na ako nung bata ako eh. Parang lahat ng problema mo is pera ang sagot. Pera lang talaga. Yung iba sinasabi nila, hindi totoo yan, ganun. Pero yun talaga eh. Tool siya eh. Kunyari, let's say lang hindi ko sinasabi. Nagloko ka. Nahuli ka ng asawa mo. Let's say lang, nahuli ka ng asawa mo. Nagloko ka. Pangit ng no? So, nahuli ka ng asawa mo. Ngayon, para mag-sorry ka sa asawa mo, siyempre, hindi ko mapatawarin kung sinahuli kayo, di ba? Sasampalin mo ng pera. Hindi. Bilan mo siya ngayon ng plane ticket sa Paris. Yan. Ngayon sabihin mo, sorry, gusto kong gawing tama to. Eto, plane ticket sa Paris. May hotel din tayo. Tapat lang ng Eiffel Tower. Tul, sa tingin mo, hindi ka papatawarin nun. Delete, di ba? Tama. Jokes aside, di ba? Papatawarin. Kung mag-iisipin mo kasi pera, may pera ka eh. Hindi na magagalit yun. Kasi meron ka may tool ka eh. Yun yung isasabi ko. So, lahat sagot siya ng kumbaga kayang nakaka-solve ng kaya siyang para siyang problema, di ba? Basically para siyang parang panapal sa lahat. Problem solver. Oo, basta may pera. So dati nung bata ako, once may pera ako, solve na to lahat. Parang
At least, na ano yun na nung bata ka pa na... Nahasa ako. Yung lugar nga namin, sobrang ganda ng lugar namin, tol. Sobrang ganda. Okay. Pero balik tayo doon sa pain na sinasabi mo. Okay. Kailan mo na, kumbaga nalaman na wala silang tiwala sa'yo? Para kasi sinabi kong tiwala is in general siya. Pero nung dati, nung lumalabas ako lagi, kasi mahilig ako lumabas eh. Naglalaro ako sa labas. Pero pinapayagan ka nung dati? Nung ayaw nila akong lumabas. Okay. Kasi kumbaga yung pinaka-lugar kasi namin is, ano magulo. siya eh, medyo magulo siya eh. Medyo madaming adik, alam mo naman sa Cavite, di ba? Tapos yung kuya ko din kasi medyo kilala din sa labas. So kilala din yung utol ko. So syempre, yung utol ko, parang sinasabi niya sa akin na, huwag kang lumabas. Kasi parang syempre, parang ayaw nila akong mahalo sa mga sinasabi nila na huwag kang makikipaglaro sa bata na yan. Parang gano'n, huwag kang mahalo sa mga bata na yun. Kasi syempre, pag idea kasi, once na makakuha ka ng idea, iba yung idea eh. Nag-iiba yung bata eh. So siguro para sa kanila, ganun. Which is hindi ko din alam kung ano, kasi bata pa ako na. Gusto ko lang naman maglaro eh. Kasi doon ka madedevelop eh, di ba? Tsaka yung may pagkaibigan, mga ganun. So hindi ko pa alam yun nun. Pero basta ayaw nila akong lumabas. So ang ginagawa ko, tumatakas ako. Okay. Tumatakas ako kasi uuwi ako alas 4 ng umaga, alas 5 ng umaga. So iniisip nila dati, akala nila, adik ako. Okay. So ngayon ang nangyari, hindi nila alam, tumatambay lang ako sa computer shop. Kasi yun talaga yung computer shop, talagang madaling araw yun magsasara eh. Kung sasabihin mo naman na hindi ka paniniwala. Hindi sila paniniwala sa'yo. Ang computer kasi nun is bago pa lang sa tao. Hindi pa siya din na-accept ng society na yung bata. Wala pa yung networking noon eh. Oo. Kumbaga dati, may computer shop. Ang ano lang ng computer shop, yung typing. Tama, yun lang ang isip nila. Oo. Yung games na networking, Counter-Strike, Red Alert. Red Alert yun. Red Alert. Yan, dyan nag-start sobrang dami. Yung base, yung pinaka-base ng buhay ko ngayon as tao is para sa akin games. Ang dami ko natutunan sa games. Kung ako kasi pag tumitingin kasi ako sa isang bagay, may mga natututunan ako dun. May anong pinaka-solid na natutunan mo sa decision making. Kasi kailangan mo na decision making doon. Di ba? Lalo sa mga adventure. Yes. Decision making. Plus, kung paano din yung eyes and hand coordination. Sa driving, kailangan mo yun. Okay. Base nga ng buhay ko is sa games. Di ba? Kung iisipin mo lahat. Tapos para sa akin, ang buhay is games. Parang tayo, nagkakilala tayo. Parang sa games. Kung hindi ako lumabas dun sa village na yun at hindi ko na-meet yung tao na pwede pala sa'yo magbigay ng bagong espada, hindi ako magle-level up. Which is parang ganito. Nag-meet tayo. May nakuha ako sa yung espada. Kasi may matututunan ka sa isang tao eh. Sabagay. Kahit ano pa yan, may makukuha kang aral dyan kahit maliit. Pero may mga malalaki kang makukuha. So parang laro din siya. Kada may mamimit kang ibang mga tao, merong pwede kayong mag-trade eh. Sabagay. So lahat ng games. Tapos ngayon, ang score is pera. So kung lalaro ka ng solid, marami kang score. Okay. So, so yun yung buong high school mo, puro computer, sugal, basketball. Nag-repeat ka rin? Nag-repeat ako. Ilang beses? Ang dami, sobra. Hindi ako nakatapos ng high school. Sobrang dami kong repeat. So hindi ka nag-college? Eto nga, so bali ganito. So ang kwento niyan, so nag-repeat ako, no? So anong nangyari, nung nag-repeat ako, sobrang dami ng repeat. Tapos syempre pinalayas na ako. Sawa na sila. Kasi repeat pa ako ng repeat eh. Napunta pa ako sa Manila High. Magulo din dun, tol. Mga bata dun, nagsasaksa. Sinasaksak na yung guard dun eh. Manila High. Hindi ka naman nasama sa mga fraternity. So nag-frat din ako. So malayong kwento pa yun. So bali, nangyari. Tao gama din kasi ako eh. 3 kilo na lang ako. So anong nangyari, nag-repeat ako. Syempre, nasawa na sila hanggang sa pinalayas na ako. So anong nangyari, yung napalayas na ako, nag-stop na ako. Syempre, hindi na ako hindi na ako makapag-aral kasi nag-stop na ako eh. Talagang umalis ka naman, hindi ka pinabalik? Hindi pa. Inalis talaga ako. Tinapon yung damit ko sa labas eh. Pucha. Ang solid. Kaya sabi ko sa'yo, negative nga eh. Kaya kumbaga, ayaw lang pag-anuhan eh. Pero kumbaga, thankful pa rin ako sa kanila. Pero syempre, kumbaga, minsan, ang tao is hindi pa rin sila, kumbaga mataas yung emotional, capacity mo. Kasi yung mga tao is emotion-based ang tao eh. So, pero syempre, baka dadala lang sila ng emosyon nila, kaya nila nagawa yun. Which is para sa akin, napatawad mo na yun, wala na sa akin. Kumbaga, good. Pero hindi naman sila nag-reach out nung
medyo tumagal na, ganyan. Hindi sila nag-reach out na, uy, balik ka na, ganyan. So, Sobrang haba pa nung ito. Sobrang haba sige, pa. tuloy mo lang. Sobrang haba pa nun. Okay, Basta, so nung napalayas ako, syempre, alang nangyari sa akin, sa kalsada na ako. So, yung unang araw ko sa kalsada, yun ang mahirap. Kasi syempre, hindi mo alam kung paano kakain eh. Sa Cavite ito. Sa Cavite. Yung tattoo ko dito, yung JBC. Yung JBC tawag kasi doon, si Jesse B. Castillo yun eh. So, yung JBC kasi, basically, siya, waiting shed. So, doon lang ako sa waiting shed natutulog dati. Pero hindi naman delikado. Ganyan mo. Syempre, delikado. Asan ako skate? Pero syempre, kilala ka na doon. Kasi syempre, bago ako, ayun nga. Pero wala kang tropa na nag-offer na, uy, dito ka na lang. Syempre, sa umpisa, tol, parang nakakahiya pa. Kasi syempre, pride mo rin. pride mo din. Hindi mo pa alam inabigate yung dagat na yun. Eh. Kasi hindi mo pa kayang kaingin. Bago pa lang yung dagat na yun sa'yo. Eh. Kumbaga, first time mo mag-sail. Eh. Alam mo yun, nasa ganung buhay na parang puto, wala na akong bahay. Alam nila, may kaya ako dati. Kumbaga, alam nila, lalabas ako, nakaporma ako, parang ganun. Tapos ngayon, wala na akong bahay. Alam mo yun, parang, ano ka na ngayon? Nakakahiya. Umiyak ka rin. Yung umpisang araw, iyak talaga ako. Parang deserve ko ba to? Parang yun yung tanong ko eh. Parang, doon ko nga naisip na kasalanan ko na lahat eh. Yun nga yun nila, parang totoo nga kasalanan ko talaga lahat. Kaya mas lalo na nag-stick sa akin yung idea na yun. As young age. Kumbaga. Buti na isip mo. Kasi kung hindi, baka may magawa ka pang masama. Ang kaganda kasi nga doon sa lugar namin, sabi ko sa'yo, sobrang ganda nun. Lahat ng pwede mong matutunan is nandun na. Lahat tayo eh. Lahat ng pangangailangan natin nasa harap natin, hindi lang natin nakikita kasi wala tayong pakialam. Parang ngayon, pag naglalakad ka sa labas, hindi mo na nakikita kung green yung dahon eh. Wala ka ng paki. Kasi nga iniisip mo lagi kang, punta ako doon, pupunta ako dito. Hindi mo na nakikita yung journey mo eh. Magulo na kasi nga, wala kang paki. So ako nung bata ako ngayon medyo parang wala na akong paki. Kasi maglalakad ako, hindi ko na alam kung ilang puno yun nandyan. Pero nung dati, nung bata ako, pag naglalakad ako, nakatingin ako sa buong paligid. Lahat tinitingnan ko. Nahanap ka kung ano yung mga potential Pwede kong matutunan. Kasi syempre nandun ka, sabi mo kasi bago yung dagat na yun sa akin, hindi ko pa siya alam i-navigate eh. Anong tayo na nangyari sa akin? Kasi syempre, from almusal ka sa Starbucks, sabi biglang, sasa kalsada ka na, paano ngayon, di ba? Okay. Unang pagkain ko nun, pinaka talagang di ko makakalimutan. Kaya sanay ako na hindi ko makain ng kanin. Sanay ako sa tinapay. Yun yung unang pagkain ko nung... Saan ka kumuha ng tinapay? Pero wala ka talagang kapera-pera? Or meron ka Meron akong pera no kasi nagbibenta ako ng kung ano-ano eh. Mga text, kasi syempre yun yung kasi nagbibenta ako ng kung ano-ano eh. Sapatos. May nagbibenta na rin ako ng sapatos nun. Kasi kagandahan doon sa lugar namin, kasi syempre 14, 15, nag-ano ka na niyan, sumusubo ka ng pumorma eh. So syempre sa lugar namin, puro hustler, ang takbuhan namin lagi Cartimar. Pumunta kami sa Cartimar. Hindi ko alam ko yung Cartimar. Basta place to be yun, alam ng mga tao yun. Cartimar sa, sa Manila. So ngayon, pumunta kami doon para mamili. Mga pang hip-hop, mga ganun. Cartimar yung dun sa mga pets din. Bilihan ng mga sapatos yun. Pre, ginagawa ko rin yun noon. Yun. Kasi, dati, di ba, nagdadrive ako ng mga van dati. Baguio Airport, ganyan. Dumadaan ako doon. Tapos yung mga sapatos, bebenta ko doon sa doble na. Bibili ako ng 1,000 doon sa Cartimar. Bebenta ko sa Baguio ng 2,000. Yes. Ganon, pre. Tapos, ang pinaka-the best na inambag sa akin nung nag-adapt sa akin ng family is kung paano makakita ng mga quality na bagay. Isa yun sa pinagpapasalamat ko hanggang ngayon. Kasi tinuro sa'yo ni Hindi siya tinuro eh. Kasi nung bata ka, nakaka-experience ka na ng quality eh. So, galing lahat ng gamit ko, galing Japan. So, alam mo yung quality sa hindi eh. Okay. Kaya kong spatan yung peke na hindi ko hinahawakan eh. Nung bata pa lang ako in a young age. Kasi puta, lagi kami may mga box. So, meron ka rin bang mentality na, di bali ng, basta original? Diba, may mentality ka bang ganyan? Yung ayaw mo talaga sa peke? Yung, hindi eh. Kumbaga, kahit na anong mangyari, hindi ako magsusot ng peke. Ay, wala. Wala akong ego. Wala akong ego. Okay. Alam mo naman, kung bisa may mga ganyan wala akong ego eh. Si Dex. Si Dex. May ganun. Kasi si Dex, pinupush ko din siya minsan eh. Mentality ni Dex, kahit na huwag ka lang bibili ng peke. Sabi niya, kahit na anong mangyari. Kahit
doon ka pa rin sa Which is, legit. Parang ganun siya eh. Yun yung sabi ko sa'yo nung una nag-usap tayo. Ano siya eh, lahat nga ng decision making mo is galing nung childhood mo eh. Byproduct ka na, ikaw na yung buo eh. Oo. Kaya nga pinangalanan ko yung sarili kong Tony Brasi kasi parang ang, gaya nga nasabi ko sa'yo, ang buhay ko is laro. So ngayon, bibuild ka ng karakter mo dun. Mamimili ka ng karakter mo eh, di ba? Sa laro eh, di ba? Yung laro, na karakter mo dun sa laro, is bibihisan mo yun. So same din sa totoong buhay. So syempre, mag-i-input ka din ng sino ba ang, parang basically ganito, na ano ba yung gusto mong perfect na karakter? Natutulog ba siya ng maaga? Kumakain ba siya ng basura? So yun ako eh. Ganun ko tingnan yung sarili ko eh. Na binibuild ko yung karakter ko eh. Till now. Kasi first time lang naman natin mabuhay parehas eh. Oh, di ba? So ngayon ang mangyayari, kailangan nating ayusin to. Kumbaga, hindi naman tayo mabubuhay ulit eh. Basta na to. Umawid ako dyan sa alsada, ay masagasaan ako, mabubuhay naman ako ulit eh. Hindi siya ganun eh. So kailangan mo at least na lagyan ng mo yung karakter mo, di ba? Direksyon sa lahat. Oo. Anong bagay, anong gusto mong maging, anong gusto mong image, anong gusto mong pupuntahan, direksyon, mga ganyan. So bali lahat yun sa'yo, nasa iyo yun, decision making mo yun. Lahat yun, decision making mo. So ganun sa akin, binibihisan ko yung karakter ko. Kumbaga, nilalagyan ko ng tamang mindset, tamang ganito. Buti na i-apply mo lahat, no? Kasi sa akin kasi, okay, ang parang downside sa akin, naiisip ko na, shit, kailangan maging ganito ako. Kung minsan, hindi ko may apply. Kumbaga, nahihirapan ako i-apply. Doon sa iniisip kong maging ganito ako. Tapos, ang hirap i-apply. Bigyan ko ng example. Okay. Sa gitara. Okay. Gusto kong maging solid na shredder. Yung talagang lidista. Ganun. Na hindi ko ma-reach. Pero yun yung gusto kong makuha pero hindi ko may apply. Alam mo ang problema doon? Focus. Yun nga eh. Na-realize ko rin yun. Yeah. Kasi sobrang dami kong ginagawa. Hindi mo kayang mag-focus sa dalawang bagay. Ito ang nangyari sa akin. Kasi na-realize ko yan eh. Yung wala akong focus sa isang ano ba eh. Pero jack of all trades ako eh. Parang tangina, hindi ako kagalingan sa lahat pero alam ko lahat gawin yan. Tama. Pero nag-focus ako sa isang bagay na pagkakitaan ko at pwedeng magbigay ng income sa buhay mo. Sa pamilya ko, magbigay ng ganito. Kaya nag-focus ako sa labo. Kasi ganun nga sa banda, wala na. Ganun nga siya. So, focus ang kailangan mo. Focus lagi. Sa lahat. Lagi kong sinasabi din sa sarili ko, you cannot serve two master. Laging isa lang. Tapos, kung gusto mong maging magaling sa isang bagay, kailangan mo ng at least 10,000 hours. Pati sa gitara, ganyan din yun. 10,000 hours ang kailangan mo. Sa bawat isang bagay. Gusto mong magaling mag-drawing, 10,000 hours. Kung hindi ka nag-start ng maaga, hindi ka gagaling. Naman hindi maaga eh. Basta 10,000 hours. Kasi focus nga. So, kailangan mong gawin, bitawan lahat. Drop everything talaga. Oo. Kasi nga you cannot serve two master eh. Sasabihin ng iba, hindi, kaya kong sabay-sabay. Wala namang problema eh. Kaya mo, pero hindi lahat ng tao may capacity, brain capacity mo. Magkakaiba ang brain capacity ng tao. So ngayon, yun ang paniniwala ko eh. Kaya nga pag may nagsasabi sa akin ng kung ano-ano, inahayaan ko lang eh. Kasi brain capacity eh. Tsaka at the end of the day, opinion mo yun eh. Yung iba kasing tao, nagagalit sila sa opinion. Tapos at the same time, magagalit sila sa tao. Pwede kang dumisagree doon sa opinion. Pero hindi ka kailangan para magalit doon sa tao. Opinion niya yun eh. Tama. Alam mo yun? Ay, mga iba kasi, pagka may dumisagree, away na. Gulo-gulo na. So iba, syempre, hindi, ako nga magaling. Ikaw yun. Tol, hindi lahat magaling katulad mo. Hindi lahat gifted. Hindi lahat gifted. Hindi sana lahat tayo manager. Pero ideally, 10,000. 10,000 hours talaga. Para ma-absorb ng utak mo. Kasi kung lahat magaling, kung lahat magaling, sana walang server. Lahat manager. Tama. Di ba? Kaya nga may levels eh. May level siya eh. Hierarchy. May ganun. Hindi mo siya masabi na lahat ikaw. Lahat ba kuwaraw? Hindi lahat. Parang ganun. Sabi ko lang. Okay, teka. Balik tayo doon sa ano mo. Kung nasa kalsada ka na. Okay. Ano nangyari after nun? So, yun na. Yung kumakain ako ng tinapay. Hindi ko makalimutan na. Ang unang food trip ko nun, pandesal tsaka ice water. Kasi yun lang yung unang basic na mga pagkain na alam ko. Kasi syempre nagbabasketball ako. At the same time, pinabibili din ako ng pandesal sa umaga. So, yun yung parang
unang pumasok sa utak ko na pagkain na pwede akong i-survive na mura. Kasi ang pandesal nun is piso lang eh. Bago ako pumasok ng school, nung elementary pa lang ako, nagtitinda na ako ng pandesal. Kaya alam ko din yung pandesal. Kung magkano, kung saan ako bibili. Nagtitinda ako ng pandesal. Oh. Pero may, may baon ako nun ha. Pero kumbaga may kaya din yung pamilya ko. Pero nagbebenta ako ng pandesal. Bakit mo ginagawa yun? Kasi gusto ko may sarili akong pera eh. Kasi magko-computer ako pag uwi ko eh. Okay. Hindi kasi ako nanghihingi. Never ako nanghingi ng pera. Yung may gusto kong bilhin ganito, hindi uso sa amin yun. Hindi ka bibigyan. Kahit may pera sila, hindi ka nila bibigyan. Napambili mo ng sarili mo, nahirapan mo. Oo, paghirapan mo. Which is napakaganda. Bata pa rin ako, pinaglabaran ako ng talaga. Oo, training din. Kaya nga masaya din ako sa nila. So yung air mats ko dati, bata pa lang ako, pinaglalaban na ako nun. Kukusot ako. Kahit may washing machine kami tol pero nagkukusot ako. Kasi talaga tinraining nga nila ako, nagpa-plancha din ako. May katulong kami nun tol, pero nagpa-plancha ako. Parang reward system. Oo, reward system. So maganda din siya. Ang dami ko din natutunan. Sobrang dami ko natutunan. So bago ako pumasok, sabi beta ko ng pandesal. Para pag uwian, maglalaro kami nung kababata ko. Ng counter, mga gano'n. Para may pera akong sarili. Kaya natatagal ako sa labas. Kasi may pera ako eh. Tapos yung may-ari nung pandesalan is churchmate namin. Okay. O kaya din. Oo, nasabihan ko na, sino po yung mga nagbibenta ng pandesal sa inyo? Kasi lagi na akong ganun. Curious ako na bata, ilang yung ganun. Which is hindi ko naman talaga gusto sana magbenta ng pandesal. Nagtanong lang ako. Nilalako ko pandesal. Ganun talaga ako. Oo. Hindi ako mahihain na bata, tol. Makapalam mo ako nung bata ako. Siguro lahat ng galing, no? Oo. Kasi walang mangyayari sa'yo pag hindi Wala. Yun nga din isa din yung sa magandang traits ko na mga malimuha ko. Pero kaya kong dalhin yung kapal na mukha ko. Hindi yung nakakainis. Oo. May kapal kasi ng may nakakainis. Kupal talaga eh. No? So ngayon, ang binanatan ko, sino po nagtitinda ng pandesal nyo? Mga bata-bata lang. Sabing ganun. Hindi pwede po ako dun, no? Ganun lang na joke lang. Mahilig kasi ako sa joke. Pero alam ko kasi, kaya nga minsan, pag may mga nagjo-joke din sa akin, kahit na anong joke, tol, tinitingnan ko yun. Kasi half meant lagi yun, tol, merong kalahati doon na totoo yun. Kaya pag may nag-joke sa'yo, lagi mong tingnan. Kaya mapili ako sa kaibigan nun. Mapili. Kasi ako ganun ako mag-joke eh. Pero ang joke ko, hindi para makapanakit eh. Para kung pagkakakitaan, di ba? Baka pwede naman tayo may extra dyan. Ganun ako mag-joke. So para sa akin, laging meant ko yun na gusto ko talaga yun. Pag kumagat, G. Pero G. Pag hindi, okay lang. Okay lang. So ngayon, joke lang yun. So ngayon, pag may ibang nagjo-joke sa akin na pabiro, uy, tangay na ginamit mo rin siguro yan sa babae, no? Sasabihin ka, pag kumagat. Paray G. Lahat naman siguro, di ba? Parang Utay na. Wala tatang tutulugan mamaya. Joke lang. So, bali yun nga. So, bali, ganun ako. So, bali sa kaibigan, ganun din ako. Namimili din ako na pag nag-joke sa akin, parang, okay. May laging may hidden message. Pero sa akin, hindi ako, kumbaga, hindi ako yung mapagtanim ng galit. Okay. Parang kumbaga, hanggat di mo ko hinahawakan yan. Hanggat hindi ka tinatapakan. Hanggat di mo ko hinahawakan. Basta hindi mo ko hinahawakan. Hindi mo ko yung susunduin mo ko, gano'n. Hanggat di mo ko sinusundo, goods ka sa akin. Kasi opinion mo yun eh. Para pag sinabi sa akin, hindi ka naman pogi eh. Ayos lang opinion mo yun eh. Pogi ako sa asawa ko eh. Gets mo? So, gets mo yung point? Tama. Kasi nangyari, pag may sinabi ka sa akin na hindi ko gusto at nasaktan ako, ibig sabihin, weak ako. Kasi kaya mong kontrolin yung emotion ko eh. Tapos sabi ko, parang mahina ka pala eh. Anong mahina? Ibig sabihin, weak ka, mahina yung ganito mo. Kaya kang kontrolin eh. Di ba? Oo. So ako, tatawa lang ako. Okay, goods. Basta wag mo lang kawawakan. Oo nga, no? Tama rin eh. Diba? Kahit nga sa social media eh, kapag pumatuloy ka sa... Talo ka. Yun na yun, di ba? Kasi yun na sila eh. Eto, makwento ka lang. Nagda-drive kami. Sama ko yung anak ko, sama ko pamilya ko. Nagda-drive kami sa Coastal yun. So, bali, nakasidan ako eh. So, ngayon, may truck na gustong lumiko, nauna ako. Kasi sa Pilipinas, kasi ngusuan eh. Mauna yung nguso mo, ikaw na. Eh, syempre, malaki yun eh. Truck yun eh. Hindi ka nakita. Gusto niya ako sagasaan. Ngayon, lumiko ako na ganun. Kumbaga, alam ko na eh, na talagang itutuloy niya eh. So, iniliko ko. Kasi syempre, pamilya ko yun. Paano ako nun? Sugal ng buong pamilya mo plus yung ego mo.
Siyempre, binili ko yung pamilya ko, lumiko ako. Ngayon, tuminto siya. Tapos nagsisigaw siya. Ano, bobo ka man, ganun, hindi ka mag-drive, ganun. Binaba ko yung bintana ko, pinakinggan ko siya. Sinasabi niya sa akin lahat ng masakit na salita, tapos nandito yung anak ko. Tapos ngayon, tapos na siya magsalita, tinangat ko na yung bintana ko, tapos tumuloy ako. Nagtanong ngayon yung anak ko. Hindi ka nagsalita? Sabi niya, ba't di ka nagsalita? Nasabi ka, bobo ka daw, ganyan. Sabi ko, yung mga tao, gano'n, malungkot buhay nun. Hindi mo na para patulan yun. Malungkot ang buhay nun. Kasi kung masayang tao yun, ang sasabihin nun, pre, masayang ka na. Kasi, nakita ka ba ng milyonaryo na ganap na suntukan? Wala. Di ba? Kasi hindi miserable yung buhay nun eh. So ngayon, kung miserable yung buhay nun, bumaba ako, suntukan kami, sinong talo? Talo ko eh. Maubos pa oras. Maubos oras ko at the same time, di ba? Oo. Tapos ngayon, kaya ako binaba yung bintana para ilabas niya yung galit niya. Sa'yo talaga. Oo, kasi pag nalabas niya yung galit niya, buti na kontrol mo yung ganyan, no? Kasi kung ako yun, at sinabihan ako ng ganun, tangin na, baka babaan ko pa yun. kasi ngayon siya sabi, sa ibig sabihin, may hinahanon. Kaya Pumatol ka talaga lagi mo sabihin sa sarili mo na parang pag may sinabi ako na pag nakontrol niya yung emotion ko, ibig sabihin, may hina ako. Kumbaga, grabe yung tangin na. pero di legit, di ba? Road rage, pre. May makukuha kayo dito. Di naman nakita mo yung road rage nung ibinarel. Sinibong, ano nangyari sa kanya? Talo siya eh. Asawa niya, iniwan din siya. Kasi kinasuhan pa nga siya ng asawa niya eh. Ang inang yan. Di ba? Sino talo? Yung nabaril niya yung asawa niya. Tol, ginasuhan din siya ng asawa niya. So, sinong talo, tol? At the end of the day, sinong talo? Ikaw. Isipin mo, lahat. Tapos, marirealize niya, inang bobo ko, pumatol ako. Eto pa matindi. Bigyan kita ng isang matinding gem ngayon. Lahat ng kaibigan ko ngayon sa Pilipinas, it's either patay na o nakakulong. Eto nga, umuwi nga ako eh. Sobrang lungkot ko eh. Kasi isang kababata ko, nahatulan na. Nung nandun ako sa Pilipinas, gusto ko nga siyang dalawin kasi wala talaga akong oras. So ngayon, nahatulan siya. Life imprisonment. Wala na, hindi siya makakalaya. So yun usually lahat ng mga kaibigan ko doon. So ito yung sasabihin ko sa iyo ngayon. Lahat ng nakakulong sa Pilipinas, it's either yung nagawa nilang mali is 10 minutes lang or 30 minutes or 1 hour, let's say. Basta oras lang. Oras na pagkakamali. Let's say, kunyari, may napatay ka. Parang gaano katagal yun pag may pinatay ka? 30 minutes? Isang oras? Baka hindi lang. Di ba? Saglit lang, di ba? Depende kung nasaksak mo, di ba? Oh. Isipin mo, 30 minutes to 1 hour lang, basically. Usually, ganun, di ba? Pero ang kapalit, life imprisonment. So, lagi mong iisipin yung gagawin mo eh. Kasi yung 30 minutes na pagkakamali mo, pwedeng katumbas niya na habang buhay mo pagkakakulong. Alam mo kasi, sa Pilipinas, pagdating sa percentage, mas madami yung hindi na mag-iisip. Yung nag-iisip, 10% lang siguro ng Pilipino. Alam mo kung bakit? Hindi, kasi mas maraming miserable sa Pilipinas eh. Sa bagay. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kasi problema, pera. Yes. Putan nila. Kasi ngayon yung problema nila eh. Oh. Kasi parang ganito, kunyari kung kayang kontrolin ng tao yung emotion mo, let's say may sinabi lang ako sa'yo, nagkita tayo umaga, nagja-jogging ka dyan, kapitbahay mo, no sa'yo. Parang pangit mo. Ngayon, pagpasok mo sa bahay mo, bad trip ka na. Kasi sira na yung araw eh. May nakakontrol na ng emotion mo eh. Pagpasok mo ngayon, domino effect na yun. Pagpasok mo, sasabihin na asawa mo, timpla kita ng kami. Oh, ayoko ng kape. Anak mo lalapit sa'yo, di laro tayo. Tumabi ka. Sira na yung buong araw mo. Ikaw ang talo eh. Kung isipin mo, ikaw ang talo eh. Papa-apekto ka talaga, no? Yun dun pumapasok yung sinasabi ko. So, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang nagbigay ng message. Ikaw ang nag-formulate sa utak mo. Tama. Oh. So, sino may kasalanan? Ikaw, hindi ako. Oo nga, no? Kung murahin mo ako ngayon, kung iisipin kong personal, ikaw ang may kasalanan, pero sa akin, joke lang yun. Oo, no? Diba? Mindset tool. Nasa kalsada ka na nun. Okay. Ano nangyari? Paano ka nakatahon? So, bali, ang dami ko ng diskarte nun. Sobrang dami, tol. Sobrang dami ko ng diskarte. So, basta lahat papasok ang pera. Hindi ako palabas. Ano ang pinaka-main mo na pasok ng pera? Illegally. Sobrang lahat illegally. Wala kasi yan. Anong klaseng hindi illegal pa kasi to? uso nun ng Sobrang dami, tol. Basta mga illegal sa Cavite. Okay, alam na nila eh. So, usually talaga ng galaw is illegal. Kasi dati, lahat naman ng tao is 9 to 5 eh. Katulad ngayon, dami ng diskarte sa internet eh, di ba? Hindi pa uso yun nun. So, syempre, yung mga uso mo,
na magiging diskarte mo is kung ano lang yung available dun sa lugar nyo. Kasi sobrang limited lang ang knowledge noon eh. Limited in a way. No? Oo, limited in a way na kung sino na yung kaibigan mo, doon ka lang matututo. Kung nasaan ka. Kung nasaan ka. Para yung mga tao sa paligid mo. Tama. O ngayon nga, pwede mo lang makausap yung taga Netherlands eh. Na nandito ka lang eh. Sobrang privilege na ng mga tao eh. Sobrang ganda rin ng buhay ngayon na hindi na-appreciate ng ibang tao. Na hindi katulad nun, sobrang hirap. Sa totoo sa itong buhay natin ngayon, mas maganda pa yung buhay natin ngayong dalawa kumpara sa hari nung 500 years ago. Oo naman. Diba? Isipin mo kung gaano kaganda yung buhay mo, hindi mo lang nakikita eh. Kumbaga mahina kasi yung appreciation mo, hindi mo siya na-appreciate eh. Parang sa'yo, normal lang. Mga bagay na na maliit lang. Maliit lang. So, kailangan mo dun magsimula, ma-appreciate yung maliit. Cellphone nga tol, dati wala ako niyan eh. Yung makausap mo yung asawa mo, dati OFW ka, dati sulatan lang nun, tol. Oh. OFW ka, nakaka-video call mo yung anak mo. Dati hindi, padadalang ka ng tape. Dati nung bata ko, di ba sabi ko nga sa'yo, galing sila sa Japan, nagpapadala ako ng tape papuntang Japan para lang makita nila ako. Oo nga. Isipin mo yung gaano kahirap noon. Elementary, no? Dati, ganun talaga. Di ba? Collect call, di ba? Landline. No? Meron kasi kami landline, no? Meron din kami cellphone nun. Nabot ko din yung may cellphone kami wala. Yun, so bali, madami akong diskarte. So yung mga nakakasama ko is which... Illegal. Illegal. Mostly kasi nang nakasama ko is puro gangster talaga. Nung nandun ako sa Cavite. So puro TBS yung mga nakasama ko. So bali yung mga OG ng mga TBS. Yung iba panay na. Yung iba lang ulong kakalaya lang. So yun yung mga nakakasama ko noon. Dati, mga taga-Baclaran, taga-Baclaran. Usually doon din kami natambay din sa Baclaran. Tapos hanggang sa, yun yung kasama ko dati sa mga haslin. Pero naisip ko na ayokong sumali sa gang kasi parang childish eh. Parang noon para sa akin Kasi parang siya sugod kayo sa kalaban, makapapatay ka nang walang laban-laban. Kahit wala ka namang kinalaman. Hindi mo pa away. Parang sa akin, parang natatakot ako. Kasi damay lahat. Kasi hindi ako naniniwala sa tao na sasabihin mong hindi ka takot eh. Pag sinabi mong hindi ka takot, ibig sabihin maliit yung utak mo. Kasi hindi mo nararamdaman yung danger eh. Ibig sabihin, tanga ka kasi hindi ka nakakaisip ng danger sa utak mo. Yung safety ang sarili mo. Isipin mo. Ang mangyayari lang na peer pressure ka. Peer pressure, in a way na sasabihin ng iba, di ka pala matapang, susugod ka eh. Di ka susugod. Tapos gagawin na peer pressure ka na. Lang, no? Ibig sabihin, dami ka. Kumbaga parang, parang ampon. Sa chess, di ba? Parang panapon ka lang. Ako, takot ako nun. Lagi ko siya sabi, ano yun yan? Hindi pa sa akin. Pera lang. Ako nagka-frat talaga ako noon din. Pero yung, pinaka-ayaw na ayaw ko doon, yung, may utusan ka sa mga bagay na nangyari sa akin yun. Nangyari sa akin yun. Kasi sumali ako sa Baugamay. Nag-neophyte ako. So, nag-neophyte ako. So, pagbaguhan ka. Bagbaguhan ka. Pero kasi ang kagandahan dun sa maganda nga kasing matututo ka. Sabi ko sa'yo eh. So, nangyari, di kasama kong humasil yung mga G. Kasama humasil yung mga yun. Which is, may respect din sa akin. Alam din nila yung galaw ko. So, hindi din. Patas ako eh. Patas ako sa lahat eh. Kunyari, may binili ka sa akin. At sinabi mo sa akin, bumalik ka sa akin, Tony, sira naman itong binenta mo eh. So ngayon, babalik ko yung pera mo. Kukunin ko ulit yung atin, pero hindi na tayo magdidil ulit. Ganun ako. Isusoli ko. Ayoko ng problema. Ay, kasi hindi naman babalik yung sa iyo eh. Kung walang problema eh. Kung gumagawa siya ng problema, may problema talaga. May problema talaga. Gets mo? Kumbaga, it's either yung item na may problema o siya. So, basically, may problema talaga. So, yung hassle mo talaga noon, buy and sell. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Buy and sell sa lahat ng bagay. Pero, ang pinaka-main na parang pinaka-solid na kwan ng lahat is selling. Selling talaga. Selling. Lahat. May kasama ko nun si Popoy. And shoutout kay Popoy. Sales. Kababata ko yun. So, dalawa kami. Dalawa kami. So, may dalawa akong kasama. Yung si Popoy, yung sinasabi ko, yung kababata ko, yun yung nakakasama ko. So, namin kung anong pinagbebenta namin. Tapos may isa din akong kasama na pangmasamaan. Parang kumbaga, pero magkapatid yun. Balanse. Yung isa, saktuhan lang na kung ano-anong binibenta namin. Basta kung may gusto kang bilhin, kunyari gusto ko lang microwave, magtanong ka sa akin. Meron kami nun. Tapos hahanap kami nun. Tapos patong ka. Sa sobrang dami kong connection. Sa sobrang dami kong kakilala. Ganon sa lahat. Cellphone, lahat. Kung anong gusto mo. Gusto mong baka? Meron ako. Parang ganon. Tapos kunyari yung lugar namin.
kunyari lang wala, mahina benta ngayon. Ginagawa naman namin ng tropa ko. So, kasi galing mahilig nga mag-joke, di ba sabi ko sa'yo? Nay, taas na ng damo ng bahay nyo. Dapat yan, ginagamas na yan. Parang inahali yun. 150, 250. Ginagapas namin. Ganoon. Puno na yung basura nyo na yun. Kasi minsan nagle-late yung basura sa amin na kumuha. Kami magtatapon nun. So, ang daming discount sa lugar namin. So, yun yung sinasabi ko na, bibigyan kayo ng pera. Kaya nga, pag tamad ka dun, tatawanan ka kasi anong daming diskarte dito. Tapos, nang buburaot ka sa amin, gumalaw ka. So, lahat, Sabagay. ang kagandahan pa dun sa amin yung gaya nga sabi ko sa'yo, marami akong natututunan sa lahat ng bagay na nakikita ko. Ang pinaka-creative na taong makikita mo is mga addict. Sobrang creative nila. Kasi gusto nilang bumili ng item. Oo. So magiging gagawin creative nila ka. lahat. Tama. So, lahat ng creative nila is addict. Kasi sobrang creative nila. Sobra. Tama yan. Totoo yan. Dami kong tropang ganyan. Di ba? Creative nila sa lahat ng bagay kung paano Nagagawan nila ng paraan. Di ba? So, yun. Bali yun yung mga diskarte ko noon. Then, nagkaroon na ako ng meron kaming naging bahay. Nagkaroon na kami ng apartment. Ganon. Doon na ako natutulog. Sa yung tropa mo? Hindi. Kumbaga ako lang. Tapos hanggang sa naging bahay na rin ng mga tropa. So, bali naging parang ano na namin. Nirerentahan. Oo, nirerentahan namin. Pero walang kisame yun, tol. Takang rektang bubong yun. Kaya pag natutulog kami, tanghali, sobrang pawis na pawis kami lahat. Electric fan lang. Tapos yung lugar pa namin, sobrang kilala siya. Kaya tambayan siya ng mga college, ng mga high school, laging may inuman sa amin. Hindi pala, nag-college ka ba? So, bali, ito na nga. So, hindi ako nakapag-high school, no? Kasi, syempre, pinalayas ako, gano'n. So, nangyari, naisip ko na lahat ng ginagawa ko is may hangganan. Kasi, syempre, umiidad ka ang oras. Hindi mo kayang talunin ng oras tatakbo yan. Kahit umiyak ka dyan, ay na yung oras, tatakbo yan. Hindi mo mapipigil yan. Talagang So, nasa isip ko nun, talo ako sa oras. Kasi, bandang huli, magiging katulad ako. Kasi, ang dami ko nga nakikita sa amin dun magiging ganito ako. Tayo ko maging ganyan. So, ngayon, para makatungtong ka sa corporate world, is kailangan mo ng papel, diploma. So, kasi yung parang nasa isip ko na parang last resort na hindi mo natapos. Kasi ito na nga. So, dahil resourceful nga ako na tao, kasi dami ko rin kakilala. Nagkaroon ako ng idea na pwede ka palang pumasa ng high school na magte-test ka lang. Okay. So, non-formal ALS na tawag doon. So, pagkapasa mo doon, Alternative Learning System. Pagkapasa mo doon, graduate ka na. So, anong nangyari, nung nag-test ako, kasabay ko si Manny Pacquiao pumasa ng high school. Nag-test din si Manny Pacquiao nung time na yun. Sabay kami. Kaya yung time na yun, sobrang daming tao. Pero kilala na si Pacquiao nun? Oo, kasi champion na siya nun Parang ganun. Hindi pa rin siya na-graduate ng high school. So, nag-ALS din siya. Sabay kami nag-test. Pero nasa building kami, hindi kami sa Manila? Sabay na sabay. Sa Manila. Sa pinaka-DepEd, doon kami nag-test. So, ngayon, nung nag-test kami, one take lang yun, tol. Tapos, 14 hours na test yun. 14 hours. Matagal yun. Tuloy-tuloy? 14 or 18 hours. Nakalimutan ko na. Basta matagal. Kasi umaga pa lang, gabi na kami umuwi Oo. Sobrang tagal nun. Sobrang tagal. Kasi buong high school yun. Buong curriculum na yun Oo, ng first to fourth Okay. Tapos nung pumasa ako doon, syempre pumasa na ako ng high school. May diploma ka na. May diploma na ako na. O kahit saan ako pwede mag-aral. Kasi diploma talagang legit talaga yun. DepEd yun tol. DepEd nagbigay sa akin. Kaya nga lagi ko niloloko ng mga classmate ko noon. Yung sabi, repeater ka na. Kasi syempre asaran, di ba? Hindi ka makapasa ng high school. Syempre asarin ka naman. Yung asaran bata ba? Kaya nung binalikan ko sila. Sabi ko sa kanila, yung 4 na taon nyo, isang araw ko lang. Malakas akong mag-asar Malakas akong mag-asar ng bata So ngayon, meron doon mga bata doon na ayaw sumama sa akin. Tinatamad ako mag-isa Napupunta ako doon, mag-review ko lang mag-isa, wala akong kakilala. Ngayon, naghatak ako ng mga bata. Naka-edad ko din. Yung mga bata ang hindi ko kinakausap. Alam mo kinausap ko, yung mga nanay. Kaya ko, Nay, alam mo ito si Yun. Niyayaya ako mag-aaral, ayaw. Siyempre nanay, niyayaya ka mag-aaral, ayaw mo. Sabi, Jeffrey, yung mga nanay, Jeffrey, sobrang sa akin mo nga, mag-aaral yung anak ko, ayaw. Push ko nga, pinush niya. Nay, baka wala naman tayong pamasahe dyan, tsaka pang merienda. Okay, good sa ako. Tapos ito pinakamatindi. Kaya ako nasabi yung kwento na yun. Nung umuwi ako,
Taka na halos maiyak nga ako, tol eh. Kasi nilapitan ako nung nanay na yun. Nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, alam mo, nung mga bata kayo, kala ko ikaw yung walang future. Tapos nagpasalamat siya sa akin kasi yung anak niya ngayon, ayos na. Nakapag-aral na. Ay, nakapagtatrabaho na sa Saudi. Maganda na trabaho na si Junior. Shout out. Oo, shout out. Nagpasalamat sa akin yung nanay niya. Salamat sa'yo. Kala ko ikaw yung walang future na bata dati. Diba na, tinan mo, nakatulong pa kasi naka-high school graduate niya eh. Kasi nga halos kami doon, puro bulakpul kami lahat eh. Na hindi kami nagpapasok sa school eh. So ngayon, nung nakapasa sila sa high school, sobrang laking tulong. Nung diploma yun eh. Kasi isang kasama ko di si Pido, ano din yun. Yun yung isa sa mga kasama ko na mga walang yaala, mga bilibe. Pinush ko din sila na mag-aral. Tapos may kababata rin kaming lokal. Si Jonas, sinama ko yun. Anong lokal? Lokal talaga dito sa UAE. Lokal talaga siya ng UAE. Tapos napunta lang siya sa amin. Kasi yung tatay niya, umuwi, napasama sa Pinay. Tapos ngayon, nagpagawa sila ng bahay doon. Nakala niya, same dito sa UAE, nababayaran mo ng buo. Tapos gagawin yung bahay. Nangyari, pagbayad ng tatay nila ng buo, umalis na yung engineer. Natakbuhan sila, oo. So basta basically, naiwan sila sa Pinas. So ngayon yung lokal na tropa ko na yun, hindi ko pa alam tong UAE noon. Pero alam na namin, Arabo siya, pero hindi ko alam na sa UAE siya. Okay, hindi ka pa nakakarating. Oo, hindi pa ako nakakarating dito. So lokal talaga siya. Legit na lokal talaga siya. So ngayon, anong nangyari? Sa kanya, sumama ka rin. Gala-gala ka lang, wala kang trip dyan. Kasi nga, naghahatak ako ng mga ba. Ayoko mag-isa eh, nakaka-boring eh. Gusto ko may kasama. Pero, tulong ka pa, di ba? Oo. Kasi ganun nga ako lagi. Kumbaga, naghahatak ako sa maayos na maraan. Yung kikita tayo or future reference siya. Yung pang future talaga, laging ganun yung atake ko. Laging pang future. Kasi, lagi mo iniisip na, kumbaga, pinalayas ka na nga eh. Gawin mo na maayos. Gawin mo na solid. Para pag nakita ka nila, ito yun, no? Diba, parang yun na yung, yun na yung revenge. Kumbaga, yung success. Yung solid, di ba? Parang sabi nga nila, success is the best revenge. Pero hindi ko nasa isip na magiging. Wala sa isip ko. Parang ang gusto ko lang makita nila na, ito. Ayusin mo na. Parang ayos kasi para sa akin, at the same time, para sa akin yun, ako magre-rip ng benefit eh. Ako magre-rip nun eh. Hindi naman sila eh. So ako, bakit panalo dun? Para sa'yo pa rin yun. So yun, sinasama ko siya. Ang dalang birth certificate, Arabic. Sabi ko, hindi ka tatagyan yung Arabic, pa-translate mo muna. Hindi na siya nakasama. Ganon. Yan, 3 kami pumasa. Ako, si Pidaw, at si Yun. So lahat yun, okay na yung buhay. Pero dati, asing, wasak talaga kami dati. Pagkakuha mo ng diploma mo, nag-college ako doon. Pinaaral ko yung sarili ko. Oo, Pero ito nung nag-exam ka na at pumasa ka na hanggang nung nag-college ka, hindi mo nakakausap yung pamilya mo. Ang nangyari kasi, hindi kayo... Parang last ganito yung nangyari. Sobrang na kasi siya mix kasi siya So anong nangyari, nag-50-50 ako, tol. Parang anong nangyari, di ba nasa kalsada ako. Hindi pa ako nag-aaral nun eh. Nagka-dengue ako, amoeba, tapos nagka-tuso ako at the same time. Nagka-amoeba. Totally yun, tol. Nagsabay-sabay. So nag-50-50 ako nun. So ngayon, nangyari, bayad na yung hospital. Bayad na, basta. Bayad na yun. Tapos ngayon, tinawagan ko sila na sabi ko, puntahan nyo ako na sabi ko, wala na naman kayong, may kinakasama kasi ako nun. Kumbaga meron akong kalibi nun dati na solid din yung kasama ko dati. So yun, dalawa kami. Tapos sinabi ko sa kanya na tawagan natin sila. Baka sakaling pumunta. Gusto ko lang makita, parang kumbaga kung madalaw man lang ba o ganun. Kasi parang pag nandun ka, nasa utak mo nang madadali ka, parang ganun. Oo, parang nasa utak ko mamamatay na ako eh. Parang wala. Kasi tumatay ako ng dugo, tapos sumusuka ako. Sumusuka din ako ng dugo, tapos iiyak ako ng nana. Parang ganun yung ko eh. Parang sa akin, mamamatay na ako nun. Kasi nangyari sa akin, kaya ako nagka-amoeba kasi kumain ako ng dugo. Hindi pala sanay yung katawan ko sa dugo kasi nga iglesia ako eh. Hindi bawal sa amin yun eh. So, syempre, nung napalabas ako, hindi sana yung sistema kung kumain ng dugo. Yung Betamax. Okay. Sobrang natikmo. Sarap. Kain ako ng kain yun, amoeba ako. Kasi hindi kain ng sistema ko dahil hindi naman ako kumakain nun eh. So, nagka-amoeba ako, tapos na-dengue ako kasi nag-outbreak ng dengue nung dati sa Cavite. Sobrang dami kasing talahiban dun, di ba? Tapos at the same time, yung lifestyle ko. Syempre, may sarili yung apartment. Ngayon, tanuntahan ka, tinawagan ka? Hindi, walang pumunta. Doon nag-sink in sa akin lahat na kumbaga wala na. Kumbaga, kung sakaling namatay ka. Kaya may tattoo ko dito Last Supper. Kahit anong si Jesus Christ nga, tol eh. Nagpakain yun. Di ba? Alas nagpainom pa doon sa inuman yun eh. Kumbaga,
pagpaain siya eh. Pero bandang huli nung nahuli siya ng mga Hudyo, di ba? Siya lang mag-isa, di ba? Walang tumulong. Ganon din sa tao. Pag nagkaroon ka ng problema, solo ka lang. Walang tutulong sa iyo eh. Siguro, bonus na kung may tumulong sa'yo. Pero usually ganon talaga mangyayari. Pero, nun, ikaw yung tumawag, di ba? ako yung tumawag. Nakausap mo. Oo, sabi ko puntahan lang nila ako. Walang pumunta. Walang pumunta. So nasa isip ko na nun, dun mas lalong, dun na nag-iba yung mindset ko. Dun na ako parang, tangina, solo lang rin pala ako eh. Ay, nagalingan ko na. Yun yung sinasabi mo. Pero hindi ka nagalit. Hindi ako nagalit kasi nga kasalanan ko lahat eh. Sabagay. Balik na naman tayo. Kasi kasalanan ko lahat eh. So nangyari ito na. So naging okay na lahat, no? So nag-college ako. Nag-aral ako ng college. So nung nag-aral ako ng college, tinigil ko din kasi hindi ko kaya. Ang nangyari, nag-aaral ako sa umaga, tapos nagbibenta ako sa gabi. Hindi kaya. Hindi siya kaya kasi wala akong tulog eh. Anong course? Ano siya, IT. Kasi ang alam ko noon, IT is future na talaga yung IT noon eh. Kasi Computer feeling ko lahat talaga, magiging computer eh. Oo, kaya may idea din ako sa computer. So kasi alam ko na talaga yun ang future. So nangyari, hindi kaya. Tapos nag-iisip na rin ako, kaya ako nag-aral no, kasi nag-iisip na ako magbago. Ayoko na yung lifestyle namin, parang paulit-ulit. Tsaka parang mahuli ka o mahulong ka, wala na. Isang kahig, isang tuka, or... Oo, parang- hindi naman isang kahig isang to kasi talagang Meron talaga. mayroon talaga. Oo, Saka, walang kasiguraduhan. walang kasiguro doon. Sabi ko nga sa iyo eh, yung lugar namin, meron dong kilalang chef na nag-retire. Tapos yung kainan na yun is medyo mahal doon sa lugar namin. So pag kumakain ka doon, ibig sabihin may pera ka talaga. Doon ako kumakain. So, meron talaga akong pera. May pera talaga. Kasi, hassle eh. May pera talaga. Tapos yung lugar namin is talagang puro aster nga. Ang bagay, hindi ka maubusan. Basta, kumonek ka lang sa tamang tao. Tapos, wag ka lang din susobra. Wag ka lang rin mag-overstep. Kasi pag nag-overstep ka, pwedeng patay o kulungan. Mga ganun na mga... Talagang kulong usually. Kasi, syempre, hindi nga siya... illegal siya eh. So, alam mo yun. So, may mga ganung bagay. So, Okay. May limitasyon. papitik-pitik lang ako. Hindi ako talagang yung Full blown. talagang full doon na. Hindi full blown. Katulad nila na yung ibang mga nakulong. Kinarir. Kinarir na nila kasi G sila eh. Parang ganun yung nila eh. Ako kasi hindi. May takot nga ako eh. Takot in a way na parang nahuli ako. Sino magpapiyansa sa akin? Wise lang. Sino magpapiyansa? Saka mag-isa mo eh, no? Oo. Kaya nag-iingat ka rin. So, ang inisip ko, mag-aral na lang ako. Sabi ko, yun na lang talaga yung the best way. Maging square na lang ako. Pero natapos mo yun. Lang ako, first year, second sem. Hindi mo natapos talaga. First year, second sem. O anong hindi na kaya ng oras mo, tumigil ka, pero nag-stick ka ulit doon sa hustle mo. Wala namang ibang choice eh. So, nangyari, nung nag-stick ako sa hassle na yun, so ayoko na nun, nag-call center ako. Nagtrabaho. Nag-try ako sa call Buti center. nakapasok. Nakapasok ako. Doon sa Ortigas. Pero yung call center na yun is scam pala. May mga scam na. Magsascam kayo. Parang gano'n. Gano'n yung na yun. Gano'n yung call center na yun. So, nang nangyari, nung na yun, nung parang sumahod lang kami ng ilang beses, sa bandang huli nagsara. Balik na Nahuli. ako sa hassle na yun. Anong year na to? Na to? 2008 na to. 2008, 2009. Kasi 2009 bumunta na ako dito. 2008, 2010. Paano ka napadpad dito? Kumbaga, may tropa kasi ako dito eh. Hmm. Nandito yung kababata ko. May mga kamag-anak din ako dito. Mga pinsan, mga ganun. So yun, napunta ako dito. Parang pinakainan. Patulong ka sa visa, ganun. Hindi, ayoko talaga. Ayoko pumunta nun dito. Parang may nagbigay lang sa akin ng hint na punta ka dito. Ito lang yung pera na kailangan, 30K, ganun. 30K lang talaga. Parang noon, 30K yung hiningi sa akin. So which is binayaran ko na. So 30K. So yun na, nung pumunta ako dito. 2010. Mga 2009, 2010, mga ganyan. So hindi ko pa alam yung ko nun. Hindi ko pa alam kung anong trip dito. Gagawin mo. Ganun. So ang dami na. First time mo eh. First time eh. Yung sa bali, ganun yung naging So, First time na abroad mo, Dubai ka agad. First time na abroad ko, Dubai agad. Ano yun? Trabaho ka agad yung pinasok mo? Or visit visa talaga muna? Visit visa. Visit visa talaga. Visit visa. Nag-exit pa ako sa Kish, tol. Nag-exit pa ako sa Kish. Paglapag mo dito, ano yung hassle naman dito na nahanap mo ng una? May trabaho ka ba kaagad? May trabaho ko noon. Nakatrabaho ko pa nga si Dexter eh. Kilala mo si Dexter, yung medyo maliit. Na nagtatato din. Kilala niyo yun. Katrabaho ko yun noon. So doon kami, magkakatrabaho kami. Anong trabaho? Waiter kami noon. 2.
Waiter. Oh, okay. Waiter. Sa restaurant? Sa club? Sa hindi, ano siya, coffee shop. Ilang years yan? Parang 2 taon lang kasi sinarado din yung company namin. Pero on the O, side, 1 taon. on the side, may mga Nakaasil-asil na rin ako nandito, iba-iba. ganun. Oo. Iba-iba din. Anong ano mo? Anong mga Iba-iba eh. unang side job mo dyan noon? Ang dami. Iba-iba eh. Kumbaga, maraming mga hassle dito eh. Benta-benta pa rin. Oo, benta-benta. Sale pa rin no? Hindi naman nung benta ng masama kasi takot na ako nun eh. Wala na illegal. Oo, walang illegal. Kumbaga, syempre, for the record Kumbaga, walang illegal, boss. Pas tayo dyan sa illegal, masama yan. Masama yan. Wala tayong illegal nun. So, bali, ang pinaka naging nagpapasok sa akin ng pera nun dati is nagpa-upa din talaga ako. Nung mga, nakita ko kasi yung anuhan ng paupahan is maganda rin yung paupahan. Nagpapaupa na talaga ako nun. Bago ako nakilala ni Arthur, nagpapaupa na. Maraming ibang kasing hassle dito na pwede ka rin magbenta ng cellphone na madami. Kumbaga hindi mo siya, hindi mo siya matututukan na na ito lang yung gagawin mo eh. Sa totoo, sobrang ganda rin ng Dubai eh. Parang upgraded siya na Pinas eh. Nasa sa'yo na kung anong gusto mong gawin eh. Parang hindi ka niya lilimitahan eh. Huwag ka lang susobra. Huwag ka lang masyadong lilipad, masusunog ka ng araw. Parang ganun. Alam mo yun? Pero dito ito 2 years kang after nun, yung waiter. Ayun na, paupa. Ganun-ganun lang. Wala ka ng trabaho. Wala na. Bumili na kagad ako ng visa. Ay, sarili mo na. Oo, bumili na agad ng visa. Kumbaga Dubai yun. Kasi parang iniisip ko nun, parang mangangamuhan ako. Lagi kasi ng first time kong mangamuhan yung tol. First time. Sobrang first time kong mangamuhan. Kasi hindi ako nagkatrabaho eh. Sa buhay ko eh. Sa ibang lugar pa. Oo, tapos dito ako nagkatrabaho. Magaling nga kasi akong kumbaga, marami akong hassle. So ngayon, syempre may trabaho ka. Hindi ka pwedeng umalis sa trabaho mo kasi nakabisa ka dun eh. Basically, may abo ka eh. Nakakontrata ka eh. Pero to lagi akong absent. Yung 1 taon ko, parang meron akong 100 absent. Parang ganun. Bakit? Kasi nga may hassle ako eh. So ngayon niya sila Dexter. Alam nila yan. O kaya nga niloloko nila ako. Anak yun ng may-ari. Kasi nga, yung may-ari, hindi ako tinatanggal. Kasi, so, nung panahon na yun, is bagsak ang Dubai. Sobrang baba ng sahod. So ngayon, yung panahon na yun, kailangan mo humasa eh. Kasi syempre, magkano bahay nun. Solo ko lang nun. May, kasama ko yung babata ko. Basta kasama ko yung babata ko. So ngayon, anong nangyari, hassle ako. Kailangan ko umabsent. Ngayon uma-absent ako. Kada hassle ko. Hindi kasi napansin ng amo mo. Kasi nangyayari, bago dumating yung amo mo, pagtitimpla ko na ng kape yun. Magaling ako ng mga gano'n, magtitimpla ko ng kape. Kasi alam ko na yung kape niya eh. Titimplahan ko siya ng kape. Tapos bibiro ng ma'am, yung kape mo, ginawa ko to, may kasamang pagmamahal. Tapos bibigay ko sa kanya. Tapos ngayon, syempre, minsan hindi kailangan mo ganon-ganon dito eh. Hindi kasi nila, yung iba kasing tao, hindi nila nagigets yung kissing ass eh. May tamang way ng paghalik sa puwet eh. Hindi dahil takang na gusto kong maging amo. Hindi. Kumbaga may tamang kasi way. Mayroon yung mali na parang putang ina mabibwisit yung amo. No? Oo, totoo. Tsaka yung mga katrabaho mo. Oo. Kasi sa totoo lahat ng tao is meron tayong way na manipulative in nature to survive. Ganun ang tao eh. May ganun kang way. Hindi mo lang alam. May ganun din yung iba. Kunyari ako sabihin ko, absent ako. Sabihin ko na lang kay Quarog, mag-straight siya kasi tropa ko naman siya eh. Pangmamanipula na yun, tol. Kasi, orke alam mong tropa mo, kakausapin mo siya para mag-cover lang sa'yo. Manipulation na yun, tol. Kumbaga kasi ginagamit mo na yung friendship para lang hindi siya makaindi eh. So, lahat tayo may ganun. Pero syempre, galingan mong gamitin. Huwag yung sobra. So, ganun ako. Huwag kupal. First time ko sa sa trabaho na mundo eh. So, hindi ko alam na yung ginagawa ko pala is may apekto sa ibang tao. Hindi ko alam yun nun. Kasi syempre, parang bagong dagat na naman para sa akin na tinatahak ko, bagong dagat. Kasi hindi ko pa alam nun eh. Yung pagkatrabaho pala, ganito pala, ganyan. Kasi dati solo lang ako eh. Parang wala akong pakialam sa paligid. Basta wala akong ginagancho na tao. Good sa parang ganun. So, nung panahon na yun, akala ko yung pag-absent ko, ako lang. May mga naapektuhan pala ako kasi may mga nag-straight shift. Yun yung mga nagagalit sa akin noon, yung mga panahon na yun. Nababad trip na sila. Nababad trip na sa akin. So, pag pinagdinim lang ko ng kape yung amo ko, pagtasong kakausapin na naman ako noon. Sabi, ba't absent ka na naman, Tony? Ganito.
Sabi ko, ma'am, alam mo naman, may 8 akong kapatid sa Pilipinas, pinagtatrabaho ko eh. Gano'n ako. Tol, gano'n. Kung magagaling yung bagsaan ko sa amo ko, kaya hindi ako tiniterminate. Sabi ko, ma'am, alam mo naman, may 8 Malakas ka sa amo mo. Oo, may 8 akong kapatid. Ako lang nagpapaaral, tas ang baba ng sahod mo. Siyempre, gustuin ko mang lumipat. Ang hirap naman makakalap ng trabaho ngayon. Alam mo naman yung Dubai, sobrang hina. Sabi ko sa kanya, hindi ako makakalap ng ibang trabaho. Sabi ko gano'n. Yun sinasabi ko na so, hindi alam mo kakatrabaho ko yun na yun ang sinasabi ko sa amo ko. Kasi sinasabi ko, nahiya ako sa mga katrabaho ko kasi baka malaman nila yung ano ko eh. Kung baga, nagsisinungaling ako. Parang gano'n. Para lang magawa ko pa rin yung hassle ko. Kasi ang ginagawa ko na nun is nagpe-prepare na ako umalis. Kasi syempre, kailangan mo nang maghanap ng mga idea. Ano ba tong mundo na to? Ano bang okay dito? Parang Siguro may part din yun na siguro nilagay ka ng Diyos doon. Para may matutunan ka. laging gano'n. Anong natutunan mo dun? Ang years mo na yan. natutunan ko doon is yung, gaya nga sabi ko sa'yo, diba? Ayoko makaapak ng kinagkakabuhayan ng iba. Sinisimulit ng sarili mo. Oo, kasi kasalanan ko. Kasalanan mo ko eh. Kasi which is kasalanan ko talaga. Kasi ma-absent ako for my own sake, di ba? Parang, Para sa oo. Di ba? So, kasalanan ko talaga. So, Binago mo ang yan. binago ko lahat yun. Kumbaga, ano naman eh, gaya nga sabi ko, may karakter ako, binibihisan ko yung karakter ko. Hindi pa siya perfect, pero sinusubukan ko na ayusin yun. Kasi hindi mo naman masasabi na isang araw lang buo mo na yung karakter na yun. Eh. Kaya nga, sinasabi nung iba, ilang oras mo nang nilalaro yung laro na yan. Kasi kailangan mo magbuhos ng oras eh. Parang kailangan mo i-improve talaga yung sarili mo eh. Ikaw talaga. May parang sa buhay, may kailangan kang tahakin na para sa sarili mo. Improve Sarili ng mong sarili mo. Sarili mong lahat. Sarili Yun talaga yun. Gaya nga na sabi ko sa'yo, kung gusto mong makagaan ng buhay mo, sisihin mo yung sarili mo, ikaw may kasalanan nun. Kasi pag may sinisi mo ba, ang tatay ko kasi hindi dumiskate ni matindi, hirap ko tuloy ngayon. Ngayon, hindi mo siya matanggap kasi tatay mo may kasalanan eh. Ihistay mo pa mag-sorry yung tatay mo sa'yo para lang gumaan yung loob mo. Mauubos pa yung oras mo. Mauubos yung oras mo. Kasi nga, hindi mo kayang talunin yung oras. Tatakbo siya eh. Sabihin nating 2012, 2013, hanggang ngayon. So more than... Pau pa lang. Guys, sa mga hindi nakakaalam, nagtatato rin to. Paano ko napunta doon? Wala ka naman background sa art. Puta eh, dayo. So, ganito, yun nga. So, bali, sa Pilipinas kasi, napatambay ako kila Alfred Guevara. Yung okay. Kasi, Kilala ko yun, si Kuya. So, dati, sa Pilipinas kasi, nag-try din kami mag-Hindu-Hindu yung Haribol. Kasi Lolo, kasi si Lolo, si Alfred, is Ari Krishna siya. Okay. So ngayon, yung mga tropa ko doon na iba, kasi lahat nga ng tropa ko eh. So nasama ako doon. Napasama ako. So hindi ka na sumasamba niyan? Hindi na kasi nasa kalsada na ako eh. Sarili kong mundo na yun eh. Okay. Sarili kong mundo na yun. So bali yun na. So napasama ako doon. Nagkaroon ako ng idea sa totoo. Doon ako nagkaroon ng idea. Pero nagtattoo ka sa Pinas noon, hindi? Hindi. Idea lang. Sa idea lang. Okay. Yung dito, kung baga nag-start dito, nag-start ako kay Sammy. Nakilala ko si Sammy. Si Sammy yung hindi mo kilala yung kasi 2014K, no? Mga luma na yun. Sila, mga lumang ano na yun. So, bali to si Sammy. Nakita ko siya. Sabi ko, maano kasi ako eh. Gusto ko nga dumiskarte. So, nakita ko, sabi ko may bagong tattoo to. Sabi ko, sino kaya to? Nilapitan ko. Sabi ko, ano yung trip na ito? Nilapitan ko, nakaupo lang siya eh. Doon sa coffee shop namin. May bago siyang tattoo. Sabi ko, bagong tattoo yan. Kasi syempre, alam ko eh. Kilala lang ako. So, inilala ko siya. Ibang lahi. Lebanese. Hanggang ngayon, friend ko. Baka sa Facebook ko yun eh. Sabi ko sa kanya, sino gumawa niyan? Si Sammy gumawa nito. Malaking tao yun na may butas dito. Parang bull. Okay. Si Sammy. Tapos, sabi niya, sige nga, papatato nga ako niyan. Hindi nagpatato ako dun. Nag-ipon ako. Tapos ngayon, nung tinatoan niya ako ito, itong dalawa na to. Tinatoan niya ako. So, yun niya ako parang 800 o 1-2, parang ganun. Para sa dalawang lettering. Medyo mahal ng mga panahon nila kasi limitado pa lang noon eh. Oo. Maganda ang singilan noon kasi wala talagang artist dito. Sobrang ganda. Kasi ngayon, hanggang sa na nagpatato ako, inalam ko lahat sa kanya. Kasi magaling naman tatanungin ko talaga lahat eh. Ano yung ginagawa? Saan mo kayo kuha yung needle mo? Baka naman peke ang boss ah. Kasi inisa-isa. Galing ako mag-extract ng information sa tao. Depende kung paano ko siya kakausapin. Kung alam mo yun.
Basta ganun ako magtatanong lang ako. Pero Araw mo lang na-meet, no? Isang araw ko lang. Pero nalaman nakuha ko lahat. Then, nakilala ko si Dennis Tabulena. Then, yun na. Doon na kami nag-umpisa ni Dennis. Tapos ngayon, shout out, Boss Dennis. So, nakilala ko si Dennis, inakilala ko din si Dexter kay Dennis. So, kay Dennis talaga ako basically umorder, lahat. Yan. Good siya si Dennis. So, tagal din namin nung nagsama. Pero kasi nag-supply siya. Tsaka mabait yun, bro. Mabait yun. Sila ni Soria. Yun. Yun, doon ko din na-meet si Soria. First time namin mag-meet ni Soria. Doon kami nag-meet. Kasi doon siya nagtatato kay Dennis dati. Tagal magtato ni Soria. Na-meet ko si... Butterfly. Sobrang tagal niyang gawin. Yun yung una ko siya na-meet. Butterfly. Niyatato niya. Sino yung parang pinaka-mentor mo dito? Pinaka-mentor ko talaga si Arthur. Siya talaga yung nagturo sa akin ng lahat. Si Arthur. Hindi ako marunong mag-drawing tol. Dati. Si Arthur ang nagturo sa akin. Nang drawing talagang pinaupo niya ako. Dati kasi nahilig ako makipag-chat-chat eh. Sabi niya, tigilan mo yan, mag-drawing ka. Sa sobrang bait ni Arthur tol sa akin, binibilan ako ng lapis niya lahat ng pan-drawing. Paano ka hindi mag-aral? Tumira sa kanya? Hindi, kasi yung paupahan ko nga, malapit sa kanya. Okay. So doon ako... Yung sa paupahan mo, doon ka na rin nakatira? Yes, so... Tapos may, gano'n. Nakilala ko si Dennis, then nakilala ko si Jason. Jason na iba Jason. Okay. Ibang Jason yun. Okay. So ito si Jason, tropa niya ni Arthur. Si Jason, hustler yun tol. Hustler talaga din. Kaya nag-click kami. Okay. Hustler din talaga siya. So nag-click kami dalawa. Ngayon, ito si Arthur, na-meet ko si Arthur. Kasi parang nagkukwento na yun, ba si Arthur dyan? Kasi si Arthur, gano'n, ito taga-Alnada din, gano'n, Alnada din ba? Gano'n. Tapos ngayon, isang taon na ako mini-message siya ni Arthur, tara tambay ka sa bahay. Ginaganon ako ni Arthur. Eto si Jason, sobrang loko, kasi pares kami, parang halos same na same kami, yung Jason. Halos same kami kung paano mangulit, mangupal, gano'n, pares kami. O si Arthur, nagsasalon yan, tol. Parang bading yan eh. Kasi nagugupit niya ng buhok. Nagkukulay ng buhok. Ganun si Arthur eh. Marunong siya nun. Marunong magsalon si Arthur. Oo nga, marunong. So ngayon, syempre. Marami siyang alam gawin. Marami siyang alam gawin. So ngayon, kinukulit ako ni Arthur. Tambay ka sa bahay. Ganun. Bakla ata to eh. Kaya doon sa akin ko, tangina to, nangungulit to. Isang taon, kinukulit ako. Hindi ako mailap kasi ako eh. Diba? Sabi kasi may hirap ako maging kaibigan. Mailap ako. Hanggang sa, sabi kong ganun. Tangina, tambayan ko kaya to. Anong year to? Para mga 2013, mga ganun, 12, mga ganun, 12, so, after 13. na nung nagsolo ka na. 12, 13, mga ganyan na. Basta yun nga, yung saktong yung timeline na yun. Yun yung parang nandun ako sa mga kung anong hassle na mga ginagawa ko. Nung nakilala ko si Arthur, tumambay ako sa kanya. Tapos nakita ko, masipag talaga siya mag-drawing tool. Dati pa, nagdo-drawing na talaga yan. Di, sabi kong ganun, hindi naman kailangan ng drawing kasi may stencil naman. Parang yun nasa isip ko. Tangina, sayang oras mo dyan. Sabi ko sa kanya kasi mahilig ako mag-ganon eh. Direct yung tattoo na lang turo mo sa akin. Oo, parang ganon. Wala na yan. Sayang oras mo dyan, tol. Parang ganon. Sayang oras mo dyan. Parang ganon ginagano ko siya. Bandang wala, lumabas yung time na wala na akong kliyente, tol. Wala na. Walang kliyente talaga. Wala na. So sinabi ko sa kanya kasi pangit yung mga gawa ko. Hindi talaga siya kaya ng stencil lang. Kailangan mo talaga ng basic. Kumbaga parang sa soldier, kailangan mo ng hand-to-hand combat. Hindi mo kaya ng puro baril lang. Parang pag nawala na ng bala. Kailangan mo ng konting theory. Theory. Parang sa gitara kasi. Kasi ganito yan. Sa music theory, hindi mo malalaman, hindi ka mag-expand, hindi ka mag-i-improve, hindi ka gagaling kapag hindi mo naintindihan yung tamang flow. Tama. Na music theory. Tama. So, parang din sa tattoo rin yan. So, hindi ko siya, fundamental. So, hindi ko siya alam noon. So, sabi ko, wala na akong kliyente ako kasi, sa sobrang maganda din sa, is kaya kong umadmit ng mali. So, umadmit ako sa sarili ko, mali ako. Kailangan pala ng drawing. Tsaka mapangkumbaba ako. Lumapit ako kay Arthur, turuan mo naman ako mag-drawing. Kasi kailangan pala talaga. Which is, sa sobrang bait ni Arthur, tinuruan niya ako. Isipin mo, kailangan mo ng malupit na lakas ng loob para aminin sa sarili mo na hindi ka talaga magaling. Di ba? Iba kasi talagang minipilit nila eh. Pero mo ako, hindi ko kailangan ng kahit na sino. Ang daming ganyan, promise na nagtatanong sa akin. Tapos kapag tuturuan ko naman, parang ayaw naman i-apply. Kasi feeling nila, alam nila, kaya na nila. Nagagasgas na sing ego nila. Ako kasi wala akong ego eh. Yun. Ako nalalaman ko kaagad. Sa mga, kasi may mga apprentice din ako eh. Nalalaman ko kaagad kapag willing to matuto talaga eh. Alam ko kasi na mararamdaman mo first week, first few weeks, mababasa ko na siya.
So, balik tayo doon. Paano nangyari kay Arthur? So, yun, tinuruan niya mag-drawing. So, Matagal tagal din. Hindi ko din nag-gano sa kanya. Siguro, 2 taon din. Pero nagtatato ka sa kanya, hindi? Hindi. Solo pa din ako. Kasi meron pa rin akong parang gusto ko pa rin na solo pa rin ako eh. Ayoko pa rin umasa iba eh. Kasi, laging katwiran, paano pag umalis tong tao na to, paano na ako? Kasi sanay ako mag-isa eh. Di ba, bata pa lang ako. Lagi kong pinapractice na dapat mag-isa lang. Kumbaga, yun nga sa kasi nag-iba yung perspective ko sa buhay nung walang pumunta sa akin nung sa hospital eh. Laging ang solo ka lang. Kasi ang kaibigan mo na yan, hindi yan forever. Aalis yan. Parang ako, ito lagi ko sinasabi sa lahat ng OFW na mag-focus kayo sa buhay nyo. Bakit? Lahat ng mga kakilala nyo dito, pag uwi nyo sa Pinas, hindi nyo nakakilala yan. Kaya kailangan maging honest ka sa sarili mo. Imbis na sasayangin mo yung oras mo sa tao na to na hindi mo kakilala, makipag-inuman ka, sayangin mo na lang. Daming ganyan dito sa Dubai. Sayangin mo na lang sa asawa mo, kayo na lang magsama. Yung umaasa sila sa kaibigan. Sa kaibigan. Kasi hindi nila pa nagigets na uuwi sila ng Pinas eh. Kailangan ipasok mo sa ulo mo na uuwi ako ng Pinas. Sino ba itong tao na to? Mag-isa mo sa buhay. So kung sakali na mag-iinuman kami nito na magdamag, anong maidadagdag nito sa karakter ko? Gaya nga sabi ko sa'yo, di ba may binubuo akong karakter. Kung makikipag-inuman ako kay Quarog hanggang umaga, makakadagdag ba yun sa points ng karakter ko? Parang hindi, parang pabawas ah. Di ba? Mas sayang ang oras ko. So parang, yung iba sinasabi niya, yung yabang to si Tony kasi namimili ng kaibigan. Okay lang, kasi yun talaga, karapatan ko yun eh. Karapatan ko mamili ng kaibigan eh. Hindi naman siguro ako ikukulong eh. Hindi naman sila yung magdidesisyon. Diba? So, karapatan mo mamili ng kaibigan. Hindi mo, marami yung kaibigan na hindi ko na kinakausap eh. Ng mga close ko dati ah. Kasi hindi na sila makakatulong sa pagangat mo eh. In a way na, hindi ko sinasabi na wala silang kwenta. Magkaiba lang talaga yung goal nyo. Tsaka yung pathway nyo magkaiba. Tsaka mentality. Ito, nahasa ka na eh. Nandito ka na sa, alam mo na yung part na yun. Sila hindi pa. So, kunyari nga, eto ka na. Hindi ko sinasabi sobrang taas mo sa buhay. Sinasabi ko lang ito ko. Kasi ito yung kaibigan ko. Kasi syempre, ayaw niyang umangat eh. Para lang maging kaibigan ko siya ulit ng close, kailangan kong bumaba para sunduin siya. Kasi kailangan ko maging trip ulit yung trip niya eh. Para magkasundo kami. Kasi, tol, alam mo namang hilig ko, mag-inom lang. Hindi nga yung makakadagdag doon sa karakter ko eh. So, ibig sabihin, pabawas ako. Kasi magkaiba tayo ng linya ng buhay na tinatahak eh. Depende na lang siguro kung yung tao willing na ma-waste yung time niya. Yun, di ba? So, na yung pakisama. Kung minsan, yung word na pakisama kasi dito, parang ang laking bagay nun eh. Kasi, tangay na, pinapatay mo yung oras mo doon, di ba? Lagi ko kasi sinasabi sa sarili ko na ang pinaka mabigat na karansing bibitawan mo is yung oras. Parang bread and butter mo na yun. Oras talaga to. Kumbaga, binabayaran ka, let's say, 500 per hour. Ibig sabihin, bayad yung oras mo. Let's say, kunya, nagtatrabaho ka ng 8 hours sa isang company kasi nasaruan ka 3,000 a day at 3,000 a month. May breakdown pa rin ng per hour yun. 100 plus. Di ba? So, ibig sabihin, kung baga, bayad ka ng oras. So, kung makikipag-inuman ako sa'yo ng 8 hours, ibig sabihin, nawalan ako ng 100. Di ba? Kung baga, yun lang yung laging iaano mo. Kasi pag hindi mo kasi... Time is gold talaga. Pag hindi mo kasi pinasok sa perspective mo yun, mag-iiba kasing tingin mo eh. Gaya na sabi ko sa'yo, mawawala yung appreciation mo. Naglalakad ka, hindi mo na alam kung kulay green yung down. Wala ka nang pakay kasi hindi mo siya ina-analyze eh. Parang go with the flow ka lang. Parang, basta buhay ako, okay lang. Yung iba, pag namatay sila, hindi nila iniisip. Ang kawawa, may iwan mo eh. Kanya, nakakainom mo. Masaya ako. Wala naman ako nakakapakan na tao eh. Nagiinom lang ako. Tul, pag namatay ka, kawawa yung asawa mo. Unfair yun. Unfair ka. Kawawa yung anak mo. Ayun, di ba? Hindi kasi nila naisip yun eh. Lahat ng nakasabit sa balikat. Kumbaga, damay. Unfair. Sobrang unfair. Ang pinakamahirap na form sa buong mundo is lalaki. Yan ang pinakamahirap na form na mabuhay. Lalaki. Kasi responsibility talaga yan. Para maging lalaki ka, kailangan may pera ka at responsible ka. Yung dalawa lang na yun. Kung wala ka nung dalawa na yun, hindi ka lalaki. Yun ang paniniwala ko. Para sa akin kumbaga opinion ko lang yun. Kumbaga walang tama sa opinion ko. Hindi ko naman sinabing facts eh. Sabi ko lang opinion. Malaking bagay yun. Yung sense of responsibility. Lalo kapag pamilyado. Kahit nga hindi ka pamilyado eh. Meron pa rin yun. Bakit? Kunyara sabihin ko sa'yo, tol, podcast tayo. Pinata ako Sige, punta ako dyan alas 7. Ngayon, di ako pumunta. Tol, hindi na lalaki tingin mo sa akin nun. Wala kang diba? Wala kang palabra di honor. Ibig sabihin, hindi ka responsible na tao kasi umuo ka tapos di ka pumunta.
Alam nyo guys, kasi ako rin, na ano ko yan natutunan ko sa mga kliyente ko yan. Okay. Kasi one time, may nangyari na late ako. Okay. Galing ako sa labas or somewhere. Nauna siya dito, ang tagal niya nagantay, na-traffic pa ako. Tangin, nagalit sa akin. Simula nun, hindi pwedeng, kung mag-schedule ako, dapat akong mauna, maka-ready na ako. Salita mo yun, tol. Oo, yun. Kasi, parang magre-reflect din sa'yo yun sa mga Kasi may mga kaibigan yan, tangin na, late yan, walang isang salita yan. Diba? Yung sense of responsibility, wala. Totoo. Walang, kumbaga, hindi siya diretso kasi yung utak niya kung saan-saan. Diba? Usually, nung ibang tao, hindi ko sinasabing lahat, is first impression last. So, kunyari, katulad nung high school game, may nakita ko, tangin na, ito yung tumae. Hindi na mawawala yun, tol. Branding mo na yun eh. Tumae sa school. Branding mo na yun. Yun na yun. Kumbaga, hindi na mabubura yun. Hanggat kahit magkaanak na kayo, Kuminsan tumatatak kasi sa mga... tumatatak kasi yung branding. Yun nga yung ano dun. So, kailangan may dalawa lang may pera nga or responsible ka na tao para maging lalaki kang legit para sa mataw. Para lang sa akin, hindi ko sinasabing para sa lahat. Hindi ko naman sinabing facts, opinion ko lang. Magkaiba ang facts kasi opinion. Hindi, tama rin naman yung sayo. Kaso lang, yung sayo kasi, parang marunong ka na mag-filter eh. Kumbaga, alam mo na yung direction mo eh. Alam mo na yung pupuntahan mo. Kasi may mga tao na hindi pa nakaka-realize nun. Ang hirap pakisamahan kasi nga hindi mo ma-deliver yung sarili mo dun sa... Di ba ang hirap? Yung iba kasi... Tama rin naman kasi yung iba kasi, wala rin kasi silang moral compass eh. Kaya hirap silang mag-navigate eh. Kasi kailangan mo talaga ng moral compass, tol. So, kumbaga, meron kang paniniwala. Which yung lagay nga sabi ko, lahat is manggagaling sa childhood mo. Ang tanong ko, yung paniniwala na yan, meron ka bang isang paniniwala na kinakapitan na yun yung direction? Meron ka bang ganun? Or come as we go? Or... Hindi kasi tol, ang buhay kasi ano siya eh. Hindi siya iisa lang eh. Parang marami siyang, kaya nga iba sinasabi nila situational eh, di ba? So hindi mo siya masasabi na may isa lang paniniwala eh. Ang key sa buhay is balance. Yun lang, balance eh. Kailangan balance ka. Hindi mo pwedeng sabihin na ito lang ako. Kasi the more na mas sobra ka dito, the more na ikaw ang may problema. Gaya nga, lagi kong sinasabi, kung gusto ka ng lahat, ikaw ang may problema. Ibig sabihin, ayaw mabali yung opinion ng iba eh. Pero sa akin kasi, balance eh. Parang in a way, na kunyari lang kunyari as paniniwala ng iba, ay hindi ako pwedeng bastusin. Ay na talagang paglalaban ko na patayan yung babastusin ako. Tol, paano kung kasama mo yung anak mo at asawa mo? Isusugal mo yung buhay ng dalawa para lang sa ego mo. Yun ang nangyari sa road rage. Di ba? So yun ang point ko. So kailangan mo maging balance. Hindi ka kailangan magsabi na ito lang yung paniniwala ko. Hindi. Kailangan mo maging balance. Kailangan mo i-check na tama ba to or hindi. Kumbaga babalanse mo. Kumbaga ito. May madadamay ba? Oo. Kung sabihin na natin, sige, matapang talaga ako eh. Talagang pampatayan ako eh. Sige na, sabayan na to. Kumbaga awawa naman yung asawa at anak mo. Kumbaga mahirap magsabi ng may isa kang paniniwala eh. Mahirap. Hindi ko siya kayang sabihin dito na ito lang paniniwala ko. Paglipas ng 10 taon, itong karakter na to mas perfecto na iba na yung paniniwala na itong karakter ko na to. Ang permanente lang sa mundo is pagbabago. Nagbabago-bago lahat. Hindi mo pwedeng sabihin permanente yan. Oo nga no. Ang diba? Permanente is pagbabago. Pagbabago. Yun lang ang permanente sa mundo, tol. Lahat nagbabago. Nagbabago lahat. O, di ba? Oo nga no. Oo nga no. Diba? Kasama, sa lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay, pagbabago. Pagbabago lang. So, hindi mo pwede sabihin, ito lang paniniwala ko. Kasi paano pag pinanood ko to after 10 years, tol, puta, parang ang cringy nun Ang iba na to. Iba na ako, hindi na ako ito eh. So, wala kang pwedeng sabihin na isa lang ang paniniwala ko. Hindi, maging balanse ka. Balanse ang susi sa lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na ito lang. Hindi, maging balanse ka. Yun ang pinakamasasabi kong the best way. Maging balanse. Sa buhay. Okay. Tanginang galing nun, pre. Gems. Ngayon, eto sa buong stay mo dito sa Dubai. Okay. Siyempre, ups and downs. Okay. Ano yung pinaka-solid na invest mo? Sa tingin mo? Pamilya. Pamilya talaga, no? Pamilya lang ang investment ko, tol. Wala akong ibang na-invest. Kasi yung tol, mga bagay na yan, gaya na sabi ko sa'yo, life nagbabago. Paano kung bigyan tamahalang meteorite yung bahay na nabili ko? Wala na yan. Pero eto pala. Okay. May mga na-invest kang gano'n or properties? Meron naman. May mga ilan nila, no? Meron. Sa Pinas? Kumbaga, thank God, no? Meron. Ayos, at least, no?
may uuwian ka. May uwi. Yun nga isa sa mga achievement ko din na may sarili na akong bahay. Kumbaga at least hindi na ako pag-gala-gala. Pero kasi yun talaga yung unang Pero nakuha mo lang yun sa hustling talaga. Hustle lang. Wala namang iba eh. Wala namang ibang kukuha. Siya ako kuha. Mamulubi. May mas respeto pa nga ako sa magnanakaw kaysa sa pulubi. Kasi at least yung magnanakaw, ginawa niya ng paraan. Pero hindi ko sinasabing tama magnakaw Kasi sabi ko lang, at least ginawa niya ng paraan. Itong ang hihingi, tol, natira ako sa kalsada. Never ako nanghingi, alam lang lahat yan. Never akong, alimos naman, never ako nagganon. Kaya sobrang against ako dun. Dati nga, kumakain kami sa Algurer ng asawa ko. May nanghingi sa akin Pinoy. Kuya, wala kasi yung pambisa, ganun-ganun. Sabi ko sa kanya, tol, paano ka napunta dito? Wala kang pambisa, problema mo yan. Nagalit ko ako. Sabi niya, ba't ka naman ganyan salita? Narinig ka nung iba. Ganon kasi ako, tol. Parang wala kasi akong respeto sa ganun eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi nanggaling ako sa waiter eh. 50 dirhams na kami per day. So ngayon sinabi ko sa kanya, tingnan mo, kanya na mag-aabot ako sa kanya ng 5. Paglipat niya doon sa isang lamesa, abutan siya 20. Tapos abutan siya ng 5, tapos abutan siya ulit ng 20. May 50 na siya. Paano naman yung mga waiter na nagtatrabaho ng 8 to 12 hours a day? Unfair. Tama. Hindi siya maganda eh, na example eh. Hindi. Pulubi. Kaya nga, guys, dito sa Dubai, dinidiscourage yung mga namumulubi. Huwag ka mamulubi. Hinuhuli. Yung kailangan talaga. Kasi kasi lahat, para maging fair kasi lahat nagtatrabaho, nagsistrive sila sa trabaho. Tapos ikaw kung mamumulubi ka lang, di ba? Tsaka yung kinalakihan ko, gaya naman sabi ko sa'yo, byproduct ako nung nangyari sa akin eh. Yung lahat ng decision ko is dahil sa childhood. Childhood ko, tol, walang nangihingi sa amin dun. Kumbaga, pangit lang siguro yung way ko na sinabi ko sa kanya, tol, paano ka nakapunta rito? Ginanong ko siya, kung kasalanan mo yan. Huwag mo ilagay sa akin yung bigat. Mas may respeto pa nga ako sa mga nagkakarwash eh. Yun, di ba? Ako na nga, sinabi ko na nga yung worst diba? May mas respeto ako sa magnanakaw. Worst na yun, Hindi ko sinabi tama yun. Pero ang point ko is ginawan niya ng paraan. Kahit alam niyang may consequence yung gagawin niya. May decision siya. May decision siya na ginawan niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan. May paraan siya. Hindi yung isa ng gaganon ka lang. Hihingi na lang, wala na ganun. Lahat ng sinasabi mo may point eh. Galing ako dun tol eh. Sabi ko nga sa'yo, bago ka magkaroon ng wisdom, kailangan mo ng pain. Lahat ng wisdom galing sa sakit. Kumbaga, pain, failure. May ang pain in general na. Kasi pag nag-failure ka, pain na yun eh. Pain in general, doon na galing ang wisdom. Kung wala kang pinagdaanan, wala kang wisdom na maituturo. Kumbaga, parang ako naniniwala sa ganun eh. Imposibleng may tao bang walang pinagdaanan? Hindi, lahat ng tao may problema. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Ang problema lang, hindi sila natututo doon. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa'yo, naglalakad sila, hindi nila tinitingnan yung dahon sa gilid kung green ba. Kasi ibig sabihin, nadaanan mo yung problema na yun, pero hindi mo tinanong, ba't ako nagka-problema? Saan ako nagkamali? Kumbaga, ini-internalize. Tama. So, let's say, parang ang buhay ganito, or ang isang problema mo is chessboard. Napakaganda nun chess. Sobrang ganda nun. Sobrang daming aral doon. Kahit anong mangyari, natalo ka, hindi mo pwedeng sisihin yung kalaban. Ikaw ang mali kasi may nagalaw ka na piece na mali kaya ka natalo. So ngayon, para hindi ka na matalo ulit, kailangan mong i-review kung ano nangyari. Ano yung mali kong move? Bakit ako natalo? Tama. Di ba? So yun yung nun. So lahat ng problema, laging nandun na yung sagot eh. Tangay na, i-review mo na lang eh. Ano ba nangyari? O di ba? Kunyari ikaw, may nalugi kang negosyo, ano nangyari? Ngayon, i-apply mo na lang ulit yun doon sa susunod. Ngayon nga eh. Ako, nangyari sa akin yan. Di ba? Sa susunod na alam ko na. So, ibig sabihin, kumbaga, meron ka nun. Meron ka nung wisdom na yun. Oo, wisdom na yun. Pero iba kasi nagkamali ako. Tama. Yung iba, dumaan na sa kanila, hindi lang nila inaral. Parang, kumbaga, nasa classroom ka, pero hindi dumaan lang sa tenga mo, hindi ka natuto. Kaya yung iba, paulit-ulit, yun yung problema nila. Kaya pag may nagtanong sa akin ng problema at sinabi ko na yung sagot, kasi minsan may mga nagme-message sa akin eh. Tapos ganun pa rin nangyayari sa kanila. Kasalanan na nila yun. May mga taong nagme-message sa akin tol. Kung paano i-navigate yung buhay nila, gano'n. Kasi sa Facebook, minsan puro hassle lang yung mga post ko, di ba? Lagi akong gano'n. Minsan may mga gano'n. Minsan pag may nagme-message sa akin tol, ini-entertain ko yan. Ini-entertain ko yan kasi alam ko yung dating walang-wala eh. Hindi, yung point pa lang na nagtanong siya eh. Willing siya matuto. Tsaka, kumbaga, pero minsan kasi may mga nagtatanong lang for validation eh, or para maano lang nila kung ano ba to, para gusto lang klase ng tao. Kung gusto niya lang marinig yung sagot, pero hindi niya gustong i-apply. Daming ganyan. May mga ganun kasi. Sobra.
Parang meron ako napanood na sinong gusto ng pagbabago? Parang gano'n yung lahat ng tao nagtaas. Gusto nila ng pagbabago eh. Pero nung sumigaw ulit yung parang leader, sinong gustong magbago? Walang nagtaas ng kamay. Yun lang. So, kasi kumbaga gusto nila ng pagbabago. Pero walang gustong mag-effort sa sarili na individually. Walang gustong mag-effort na tangina gawa natin ng paraan. Yun lang. Wala. Ang gusto lang nila, makita lang lahat na gumalaw. Pero sila, chill lang. Di ba? Ayokong gumalaw. Gusto ko ng pagbabago. Daming ganyan. Pero ayokong gumalaw. Daming ganyan. Ano ma-advise mo sa mga OFW? Maging balance. Wala naman ako may, kasi, kumbaga, kanya-kanya kasing daan eh. Kumbaga kanya-kanyang sitwasyon. Gaya na sabi ko, kunyari ako matapang ako, kunyari lang. Kasi magkakaiba tayo. Ang buhay kasi, ang mga tao kasi parang Skittles yan. Alam mo Skittles na candy? Iba-ibang kulay yan eh. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na yung nangyari sa akin is, pag in-apply sa kanila, is gagana. Tama. Hindi. So, ang hirap mag-advise. Iba ka sa akin eh. Iba rin yung mahirap mag-advise eh. Hindi rin siya na-absorb ng ibang tao eh. Iba-ibang mindset. So, para pag sinabi mo, advice yun, feeling guru naman to. May ganun eh. So, ang masabi ko lang talaga, balance eh. Kung kaya maging balance eh. Balance in a way na, kunyari ako, sobrang hassle ako ng hassle, wala nang oras sa asawa ko. Pwedeng umalis yung asawa ko eh. So, kailangan maging balance eh. Balance ang susi sa lahat. Sobrang ikipaglaro mo sa anak mo, masama din eh. Kasi wala ka ng oras kung paano ko kumita. Tama. Di ka kailangan maging balance eh. Hindi ka pwedeng lahat ng oras mo. Di ba? Ilalagay mo lang doon. Mahirap maging balance eh. Yun, ang mahirap. Maging balance. Yun yung sasabi ko. So, pero yun ang pinakapat na parang pilitin mo na lang na maging balance. Kung baga gaya ng sabi ko, is pare-pares lang natin first time mabuhay, is may character tayo na binibuild. Yun na lang sabihin mo sa character mo. Doon ka na lang parang mag-weigh in eh. Kung baga ikaw na lang, preference mo na lang yun eh. Ikaw na lang, kasi iba, may mga ayaw na rin naman sa asawa nila eh. Gets mo? Parang, bahala ka yan. Personal preference na siya. Hindi mo siya pwedeng sabihin na, tol, muli yung ginagawa mo. Hindi mo naman pala alam yung asawa. Mahirap din mag-advise kasi. Oo, kasi magkaiba-iba ng buhay. Kasi hindi mo rin pwede sabihin sa tao na, uy, ganito dapat gawin mo. Basta matuto ka lang din sa mga, yung sinabi mo kanina. Pain. Sa pagkakamali, mga failure mo. Guidelines talaga. Guidelines lang. Siguro ang kayang kong ibigay is guidelines. Saka hindi pa rin naman ako ganun ka-successfully para magsabi ng ganito. Okay. Tsaka may kanya-kanya talaga sitwasyon. Kasi kunwari ako, ito gusto kong hatakin. Kaso lang, meron pa akong kinukan dito na humahatak sa akin na hindi ko magawa ito dahil hindi ko pa naayos to. So, kailangan, bago mo kunin yun, balansin mo muna, ayusin mo muna lahat yung mga gusot dyan. Totoo. Tapos, tsaka mo siya hatakin. So, yun talaga. Parang ganun. So, kumbaga, personal preference mo yun. Ikaw yun. Pero sa iba, ako din naman kasi hindi ako pwedeng mag-advise na hindi ko naman sinasabing ako pinakamagaling na tattoo artist. Hindi naman ako yung pinakamagaling na tao sa mundo. Di ba? Pero may experience ako, or ikaw, may experience tulad ito. May natutunan ako sa'yo. Yung mga words of wisdom mo na as hustler. Diba? Baka pwede kong i-apply. Itatry ko ngayon. Pag nangyari, pasok. Pag hindi mangyari, kasi kanya-kanyang rin siya eh. Kanya-kanyang taste buds din siya eh. Kumbaga, parang sa tao, ako yun lagi kong analogy na hindi lahat ng tao gusto kong maanghang. May gusto rin matamis. Pero pare-parehas, pagkain yan. Kumbaga kanya-kanya lang preference. Parang, hindi gusto ko yung maanghang talaga eh. Parang kumbaga yun yung sa aral ng buhay. Hindi, mas gusto ko yung trip ni Quarog. Yun talaga bagay sa akin eh. Pero gusto ko yung trip ni Tony ba? So magkaiba siya eh. Hindi mo siya may eh. So, yun ang balance talaga. Balance ang the best. Kasi pwede akong makakuha sa'yo, pwede ka makakuha sa akin. Balancehin natin. Diba? Galing. Thank you. Guys, sana may natutunan kayo dito. Hustler to guys, hindi na namin maisa-isa lahat ng sobrang dami. Pinanggagalingan ng nito, pero hustler sobrang to. Dami. Kumbaga, mas may nangyari na sa'yo, di ba? Kumpara sa dati, kumbaga, mas level up na yung karakter ko. Yun yung sabi ko, may karakter ako. Kumbaga, bihis na ng konti. Bihis na siya ng konti. Kumbaga, may mga kalasag na siya, may sapatos, ganun. May sword na. Hindi na siya yung parang nakapa dati. Yan guys, apply nyo yan. Try nyo lang din i-apply. Hindi namin sinasabi na ito yung tama. Ito yung tamang gawin. Basta pero sana may nakuha kayong wisdom. Last word. Yung sinasabi ko is, opinion ko lang yun Magkaiba ang opinion sa facts. Baka kasi nalilito sila eh. Minsan kasi ang Pilipino ganun eh.
Akala nila, pag may sabing opinion, yun na yung tama. Tol, iba ang opinion sa katotohanan. So, pag sinabi ko, tol, hindi ka naman pogi, opinion ko yun. Di ba? So, magkaiba ang opinion sa fact. So, Pag-isipan nyo na mabuti. Yes. Bago Gusto kayo mag-opinion. matuto mag-trade. Message ako. Yan. Trading ako, tol. Trading. Goods yun, tol. Goods, sobra. May may community ako. Flex community. Forex Shout out. ito, no? Forex. Forex. Bitcoin, tinigil mo? May Bitcoin din. Maganda yung community, tol. Sobrang ganda. Kung sakaling gusto nyo, Sama mo kunyari, ako dyan, uy. hassle yun, tol. Totoo yun, hassle yun. Sige, sige. Kita ka dun. Dati, ang pinaka ko, $50 a day. $50 a day ako. Kita. Okay po. Goods yun. Ano? PM yun na to. PM Message na. nyo ako, tol. Message nyo ako gusto matuto. So matuto at tamang Message mindset. nyo ako. Tamang mindset. Tamang... bahala na kayo. Kung ano yung Balanse. Anong pinag-usapan natin dito. Guys, maraming salamat. Ang ina, ito na. The best na ano to. Parang kakaibang ano to. Kasi daming wisdom eh. Wisdom. Woo! Thank you very much. Meron akong regalo sa'yo dito. Oy! At Repair. Ayun, oh. Quarog Products. Products, oh. Magagamit to. Pag magtattoo kayo. Thank you, guys. Yan. Thank you. Okay. Thank you very much guys sa panonood. Subscribe kayo dito, Quarog TV. Tapos meron din akong Quarog Talks sa Spotify. Meron? Meron. Goods. Nandun lahat. Thank you very much. Thank you. Very much, Tony. Next Gandang time. gabi. Till next time. Thank you. Maraming salamat. Tangay na. Galing. Sorry. Rapir.